Si Akamiso ay isang malungkot na lalaking may masamang ugali na namumuhi sa mga babae dahil iniwan siya ng kanyang ama upang habulin ang mga babaeng may masamang reputasyon. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang lumipat siya sa isang templo upang maging isang monghe, ngunit sa huli ay nakatagpo siya ng mga kakaibang babae na gustong akitin niya sila. Nang si Akamiso ay bata pa, iniwan siya ng kanyang ama upang akitin ang pinakamaraming babae hanggat maaari. Ang mga huling salita niya sa kanya ay, mas mahalaga ang mga babae kaysa sa mga kaibigan, at sa kanyang kawalang malay, pinuri siya ni Akamiso habang papalayo ang kanyang taxi. Pagkaraan ng ilang taon, sa wakas ay natanto ni Akamiso na ang kanyang ama ay ang lalaking tinatawagan ng mga babae para sa kanilang pansariling pangangailangan ng walang kapalit, at labis siyang nakaranas ng diskriminasyon dahil dito. Upang tabyusin ang pangalan ng kanilang pamilya, tinalikuran ni Akamiso ang mga babae at mga handaan. Inilaan ang sarili sa pag-aaral para sa pagsusulit sa serbisyo sibil at upang mamuhay ng matatag. Tapos isang araw, pauwi, bigla siyang nasaplapan ng mukha ng isang ligaw na bigkis ng bigas, na nagpatamba sa kanya sa kalsada at bumangga sa pader. Isang babaeng may lilang buhok na nagngangalang Yuzuki ang mabilis na lumapit upang tignan siya at humingi ng paumanhin dahil halos na isekaind na raw niya ito. Tiningnan lang siya ni Akamiso at tinamaan agad ng pana ni Cupido, na nagdulot ng pagkabahala sa kanya, kaya sinigurado niya rito na maayos lang siya at nagmamadaling umuwi. Gayunpaman, patuloy niyang iniisip ang maganda nitong mukha, at hindi siya pinatulog nito buong gabi. Upang mawala ang pakiramdam na ito, idinistract niya ang sarili sa pagpunta sa mga party at pag-inom araw-araw hanggang sa nawalan siya ng trabaho at bumaba ang kanyang mga marka. Napagtanto na tinatahak niya ang kaparehong landas ng kanyang ama, binasag niya ang kanyang telepono at gumawa ng matinding desisyon na maging monghe. Kinabukasan, umalis siya sa bayan patungo sa templo, umaasang madisiplina ang sarili at magsimula ng bagong buhay na malayo sa mga babae. Gayunpaman, pagdating niya, si Yuzuki ang sumagot sa pinto, nag-iwan sa kanya sa matinding gulat. Nang mapansin ni Yuzuki ang kanyang kasuotan, sumugod siya sa loob para lang bumalik na nakasuot ng kimono. Gayunpaman, siya ay lampa, kaya nadapa siya sa sarili niyang mga paa at hindi sinasadyang may naipakita sa kanya. Nang makita ito, ang kanyang isip at katawan ay nagsimulang maglaban para sa kontrol, kaya sinubukan niyang tumakbo palayo. Lamang upang madapa at tumilapon sa isang puno. Agad na lumapit si Yuzuki upang tingnan siya, ngunit ang nakikita niyang pag-alog ng kanyang dibdib ay halos mawalan siya ng ulirat. Nang mapagtanto ang nangyayari, sinubukan ni Yuzuki na takpan ang sarili, ngunit bigla siyang hinawakan ni Akamiso at nakiusap na pakasalan siya, lubhang ikinagulat niya. Nang maglaon, inimbitahan siya ni Yuzuki para magkape at nagsimulang tanungin si Akamiso ng mga personal na katanungan, ngunit ang hanggal ay nadala sa kanyang kagandahan. Nang mapagtanto niya ito, bumalik siya sa ulirat sa pamamagitan ng pagbatok sa sarili at nagpaalam upang pumunta sa banyo para umihi. Sa kanyang daan, narinig niya, isang pasa ang umiiyak sa loob ng isang walang laman na balon, at nang tangkain niyang iligtas ito, siya ay nahulog habang ang pusa naman ay tumalon palabas. Sa parehong oras, tinawagan ni Yuzuki si Kiki, ang punong pari ng templo, at sinabi sa kanya ang tungkol kay Akamiso. Lumabas na napagkamala niya itong si Akamiso na siyang blind date na inayos ni Kiki para sa kanya, at nang sabihin ni Kiki sa kanya na hindi niya ito date, si Yuzuki ay nataranta. Noon din, dumating ang kanyang kapatid na si Tsukuyo, kaya sinabi ni Yuzuki sa kanya na may multo sa bahay, na ang tinutukoy ay si Akamiso. Sa una, tinawagan ni Tsukuyo si Cap, ngunit nagpakita si Akamiso sa sandaling iyon na mukhang isang atraksyon sa haunted house. Dahil sa matinding takot, nanlambot ang mga binti ni Tsukuyo, at naaktibo ang kakaibang panghalina ni Akamiso, sanhi upang matamba ito sa kanya at hindi sinasadyang mahawakan ang bahagi ng kanyang dibdib. Bilang ganti, biglang itinulak ni Akamiso ang lalaki at hinawakan ang kapatid ni Tsukuyo, ngunit hinabol pa rin sila ni Akamiso upang magpaliwanag. Nang dumaan sila sa tabi ni Courage, ang kanilang bunsong kapatid, dahil sa gulat nang makita si Akamiso ay nawalan siya ng malay, ngunit sinigurado ni Akamiso na hindi ito nasaktan bago nagpatuloy. Pagkatapos, nabangga niya ang isa pang babae na nagngangalang Mia at natamba sa kanya. Sumigaw si Mia sa gulat nang mapansin niyang nakapatong ang kamay nito sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang kaibigang si Kagura ay nakatayo roon at nanunood na may nakakatuwang ngiti sa kanyang mukha.
Dahil dito, nakapagpahinga sina Yuzuki at Tsukuyo, ngunit hinanap pa rin sila ni Akamiso, kaya't pinatulog siya ni Yuzuki sa isang hampas ng palad. Kalaunan, pagbalik ni Kiki, tinulungan niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Akamiso at ng mga dalaga at ipinaalam sa kanya na ang templo ay naging kumbento na ngayon ng mga madre, ngunit malugod siyang tinatanggap na manatili at magsanay bilang isang monghe pansamantala. Agad na hindi pumayag ang mga dalaga, at si Akamiso, na ang katawan ay nagre-react na sa ideya ng pakikisama sa mga mapanuksong dalaga, ay tumanggi rin sa alok. Matapos lisanin ang lugar, siya ay pumunta sa hintuan ng bus, para lang malaman na naiwan niya ang huling bus. Sakto namang dumating si Yuzuki at buong kabaitan siyang inanyayahang manuluyan sa templo, ngunit tumanggi siya. Naawa sa kanya, umupo siya sa tabi niya sa bangko at nagsimulang makipagkwentuhan. Nang banggitin niya kung gaano siya kaibang sa pagpapahayag ng pag-ibig sa isang taong 2 beses pa lang niyang nakilala, labis siyang napahiya. Sa huli, nakalimutan niya yon at formal na ipinakilala ang sarili, at nang marinig ang kanyang apelyido, nawala ang magiliw na ugali ni Yuzuki, at dinala niya ito pabalik sa templo. Lumabas na ang kanyang ama ay may malaking utang sa templo, kaya upang pakalmeyin sila, nanumpa si Akamiso na babayaran ang utang. Alam ng mga babae na wala na siyang pera, kaya't pinag-isipan nilang pagtrabahuhin siya bilang pambayad utang, ngunit ikinagulat ng lahat si Yuzuki nang sabihin niyang mas magiging kapaki-pakinabang siya kung siya'y luluhod. Napagtanto kung gaano kabastos pakinggan ang kanyang sinabi, agad na nilinaw ni Yuzuki na gusto niya itong magtrabaho para sa kanila nang walang bayad hanggang sa mabayaran ang utang. Pagkatapos ay dinala niya si Akamiso sa isang paglilibot sa templo, at nagulat siya nang makita na ang pangunahing estatwa ng templo ay pinagdikit-dikit lang ng duct tape. Ipinaliwanag ni Yuzuki na kasing kapos din sila tulad niya, kaya't ipinangako ni Akamiso na babayaran niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho ang utang ng kanyang ama sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin na pinapanood sila ng ibang mga babae, na nagdaos ng isang emergency meeting sa huli para pag-usapan ng mga paraan para mapaalis si Akamiso. Hindi sinasadyang dumating si Kiki, kaya iminungkahi niyang tahakin nila ang landas ng pag-akit. Dahil si Tsukuyo lang ang sadyang biniyayaan ng kapansin-pansing dibdib, siya ang napili para isakatuparan ang gawain at wala siyang pagpipilian kundi sumang-ayon. Kinabukasan, maagang nagising si Akamiso para gawin ang mga gawaing bahay, at habang naghahanda siya ng almusal, pumasok si Yuzuki. Ang tanawin ng kanyang dibdib na halos umumbok sa kanyang kamiseta ay nagpatigil sa kanya, at hinayaan niyang masunog ang pagkain. Pagkaalis ni Yuzuki para gisingin ng iba, napasalampak siya, isinusumpa ang kanyang demonyong hormones. Hindi niya alam, pinapanood siya ni Tsukuyo, at matapos niyang maghinuha na mas gusto niya ang malalaking dibdib kaysa sa maliliit. Nagpasya siyang gamitin ito sa kanyang kalamangan. Habang nag-aalmusal, nilapitan niya si Akamiso at ang lalaki ay agad na nabighani sa kanya. Nasiyahan si Tsukuyo na gumagana ang kanyang plano, ngunit hindi niya ito ipinakita at sinabi sa kanya na mayroon pa siyang ibang trabaho para dito. Una siyang binigyan ng damit pantrabaho para sa mga monghe ng templo, na inilaan para sa tag-init dahil sa ganang materyal. Inasahan niyang magrereklamo ito dahil malamig ang panahon, ngunit labis ang kagalakan ni Akamiso na nakadamit bilang isang magiging monghe kaya hindi niya ito pinansin. Tumanggi siyang hayaan itong mag-enjoy sa sandali, kaya pinaglinis niya ito ng templo at pinamahalaan ang ilang gawaing administratibo. Pagkatapos nyon, pinag-meditate niya ito sa ilalim ng pansamantalang, sa talon, at habang ginagawa niya yon, bumalik si Yuzuki. Pagkakita ni Akamiso sa kanya na nakasuot ng uniforme, bigla siyang nakaramdam ng init sa buong katawan at ipinagpalagay na nakamit na niya sa wakas ang kaliwanagan. Tulad ng isang hanggal, nagsimula siyang magdiwang, na nagpataka kay Yuzuki kung nalunod na ba ang kanyang mga brain cells mula sa tubig na bumubuhos sa kanyang ulo. Sa kabilang banda, pinatay ni Tsukuyo ang tubig at nagtaka ng malakas kung ano ang magagawa niya para paalisan ito. Si Kiki, na lumapit sa kanya, ang nagsabi na alam niya eksakto ang gagawin, at hindi nalugod si Tsukuyo. Gayunpaman, naghintay siya ng nakaluhod sa labas ng banyo para kay Akamiso mamaya, at kaagad na sumisid muli ang bata sa tubig. Nang lumingon siya para tanungin kung ano ang gusto niya, nakita niyang naghuhubad ito at nagsimulang mataranta. Sa kabalintunaan, si Tsukuyo ay natataranta rin dahil inaasahan niyang magaganap ang mga bagay sa paraan ng fan service.
Para kapag dumating si Yuzuki, na tinext niya para magkita sila doon, iisipin nito ang pinakamasama at paalisin si Akamiso. Ang paghuhubad ng kanyang damit ang huling bagay na gusto niyang gawin, ngunit pakiramdam niya ay kailangan nito upang manatili si Akamiso doon hanggang dumating ang kanyang kapatid. Sa kanyang pagkatranta, nabangga niya ang estante sa likod niya at habang malapit nang mahulog ang mga kahon dito sa kanya, mabilis na lumapit si Akamiso upang protektahan siya. Nahampas siya sa ulo, at dahil sa kanilang posisyon, nauwi siya sa paghalik sa kanya. Sa swerte, binuksan ni Yuzuki ang pinto noong sandaling iyon, kaya mabilis na itinulak ni Tsukuyo si Akamiso. Nang subukan niyang ipaliwanag ang nangyari, hindi siya pinansin ni Yuzuki at inutusan si Akamiso na umalis. Sa isang dahilan, hindi masaya si Tsukuyo sa kinalabasan na ito at pinalabas ang kanyang saya nang purihin siya ng iba sa mabilis na pagtapos ng kanyang gawain. Pagkatapos umalis sa mga babae, nakasalubong niya si Yuzuki sa pasilyo, ngunit sa kanyang gulat, umiwas si Yuzuki, tinanggihan siyang makipag-usap. Nalilito at medyo nasaktan, pumasok si Tsukuyo sa silid ni Yuzuki ng padabog, at nagtanong kung bakit siya ibinubuking. Laking gulat niya, na mula si Yuzuki na parang kamatis at umamin na ang pagkakita kay Tsukuyo ay nagpapaalala sa kanya ng flagpole ni Akamiso. Natawa si Tsukuyo dito at tinawag si Yuzuki na sibilisado, ngunit iginiit ni Yuzuki na si Tsukuyo ang sibilisado. Lumabas na binuking pala sila ni Kiki, kaya alam nito ang lahat tungkol sa plano nilang akitin si Akamiso. Nagmura si Tsukuyo laban sa matandang babae pagkarinig nito, ngunit wala siyang magawa. Kalaunan, kumalma sila, at habang umiinom ng tsaa, tinanong ni Tsukuyo si Yuzuki kung bakit niya pinayagan si Kimitsu na sumama sa kanilang templo. Sinabi ni Yuzuki sa kanya na ito ay dahil gagawin din ng kanilang ina ang pareho. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan ay mukha talagang isang taong nagsisikap baguhin ang sarili si Akamiso. Matapos marinig ito, napaisip si Tsukuyo at inamin sa sarili na mali ang paghuhusga niya kay Akamiso, kaya iminungkahi ni Yuzuki na pumunta upang humingi ng tawad sa kanya. Nang oras na yon, nagsalita si Kiki mula sa pinto. Isiniwalat na umalis na si Akamiso sa templo. Tungkol kay Akamiso, ang hanggal ay nakaupo sa isang kahon ng curtain sa ilalim ng tulay at nagmumuni-muni sa mga naunang pangyayari. Nang maalala niya ang figura ni Tsukuyo, pumasok muli sa kanyang isip, pinisil niya ang sarili para mawala ang mga ito. Sa sumunod na sandali, isang basang-basa na Yuzuki ang lumitaw sa harap niya at pinagalitan siya dahil sa pagtakas. Sinikap ni Heikamitsu na iwasang tumitig sa kanya, ngunit nasa harapan niya si Yuzuki habang sinasabi nito ang lahat ng saloobin niya. Nang banggitin nitong gusto niyang umalis siya sa banyo at hindi sa templo, mas naramdaman niyang engot siya kaysa dati. Hindi yata napansin ni Yuzuki at patuloy siyang pinangaralan tungkol sa pagkatuto na umasa sa iba. Sa huli, tinapos niya ang pagsasalita sa pamamagitan ng paghiling na bumalik siya sa templo, at sa sandaling sisigat na sana siya, napansin niya si Tsukuyo. Taos-pusong humingi ng tawad ang babae sa kanyang mga naunang ginawa, ngunit binigyan siya ng bayarin para sa ang halik dahil iyon ang una niya. Nang makauwi sila kalaunan, nawalan ng malay si Mia matapos niyang malaman na patuloy na maninirahan si Akamiso sa kanila, kaya dinala siya ni Kagura papalayo. Pagkatapos ay naligo ang magkapatid habang pumunta si Akamiso sa kusina upang maghanda ng hapunan kasama si Courage na nagpumilit tumulong sa kanya. Habang nagtatrabaho sila, pinag-usapan nila si Yuzuki at inamin ni Akamiso na gusto niya itong mas makilala. Pinayuhan siya ni Courage na sumilip sa kanya sa banyo, ngunit tumanggi siya dahil alam niyang mali iyon. Tiniyak ni Courage sa kanya na hindi magagalit si Yuzuki dahil siya ay may itinatagong kakaibang pag-uugali na mahilig manukso ng mga tao. Pagkatapos ay niloko niya ito upang buksan ang pinto ng banyo at kaya si Tsukuyo, na nasa hubot-hubad, sinaktan siya. Gayunpaman, pagkatapos nilang magdamit at malaman na kasalanan pala lahat ni Courage, pinagalitan nila ang dalaga dahil sa pagtatangkang maging bagong Loki. Biglang sumulpot si Mia at nagsimulang magreklamo na parang isang Karen. Inakusahan niya si Akamiso ng pagpaparumi sa kanilang sagradong templo gamit ang kanyang kultura at hinamon siya sa isang duelo, sinabing gagawin niya itong walang kakayahang magkaanak kung matalo siya. Kinagabihan, pagkaalis ng mga magkapatid, hinanap ni Mia si Akamiso para simulan ang kanilang duelo. Sinubukan ni Akamiso na kumbinsihin siyang talikuran ang ideya, ngunit tumanggi si Mia,
desididong maghayganti sa nangyari sa kanilang unang pagkikita. Nang mapagtanto ni Akamiso na ang duelo ay isang labanan ng espada, ipinahayag niya ang kanyang hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi siya pinansin ni Mia at siya ang unang sumalakay, kung saan naputol ang ilang hibla ng kanyang buhok. Nanatiling nakatayo nang hindi kumikilos si Akamiso sa loob ng ilang segundo habang unti-unting napagtanto ang sitwasyon, ngunit tumanggi pa rin siyang gamitin ang kanyang espada laban dito. Nang muling sumugod si Mia upang salakayin siya, inihanda niya ang sarili upang seluhin ang talam nito gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang nasalo niya ay ang kanyang stress balls, dahil hinayla ni Kagura ang mga benda na nakatali sa mga ito. Ang labis na kahihiyan ng sitwasyon ay hindi kinaya ni Mia, kaya siya ay nawalan ng malay. Nang maglaon, matapos siyang magkamalay, ipinabatid ni Kagura sa kanya na magdurusa siya ng kaparusahan dahil natalo siya sa labanan. Ayaw ni Akamiso magbigay ng parusa, kaya si Kagura na ang kumilos at naglabas ng libro ng mga penitensya. Ipinakita niya kay Mia ang sa tingin niya ay pinakabagay rito, at pumayag naman si Mia na gawin ito, pero pinakiusapan siya ni Akamiso na huwag na. Sinabi niyang may iba siyang gustong makuha mula rito at itinuro ang libro, pero inakala ni Mia na ang mga melon niya ang ibig niyang sabihin, kaya tumakbo siya palabas ng silid habang tinatawag siyang kung ano-anong pangalan. Nang gabing yun, habang nakahiga si Akamiso sa kama at nalulungkot dahil sa pagkabigo niyang makipagkasundo kay Mia at makuha ang libro, biglang gumapang si Mia sa ibabaw niya. Sinabi niyang dumating siya para ayusin ang mga bagay minsan at para sa lahat at sinubukan niyang wakasan ang buhay niya sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mukha gamit ang kanyang dibdib. Maniwala ka o hindi, ang handgal na ito, ang walang muwang ay inakala niyang nananaginip siya at nais niyang pagbigyan ito. Gayunpaman, nang mapansin niya si Kagura na kinukuhanan sila mula sa pintuan, bumalik siya sa katinoan at itinulak palayo si Mia. Sinabi niya pagkatapos sa kanya na hindi niya kailangang gumamit ng ganoong klaseng paraan para ilayo ang libro sa kanya, na nagpauunawa sa kanya na ang libro ang gusto niya simula pa. Ang pagkaunawang ito ay nagdulot ng mas matinding kahihiyan kay Mia, kaya tumakbo siya palayo habang sumisigaw. Nang makarating siya sa patio, tumigil siya sa pagtakbo at nagpasya siyang pumasok sa bodega para magmuni-muni. Sa labis niyang pagkagulat, si Akamiso ay nasa bodega na at ipinaliwanag nito na pinapante siya ni Kagura doon. Sinumpa ni Mia si Kagura dahil sa pagiging tuso at pagkatapos, sinubukang umalis, ngunit natuklasan lamang na nakalak ang pinto mula sa labas. Dahil masyadong mataas ang bintana para maabot at wala silang mga cellphone, sinabi ni Akamiso sa kanya na kailangan nilang maghintay ng may dumating. Pagkatapos ay sinubukan niyang bigyan siya ng kumot, ngunit sinabi ni Mia sa kanya na huwag nang lumapit. Gayunpaman, bigla siyang bumahing, kaya inalok ulit ni Akamiso ang kumot. Tinanggihan pa rin ni Mia na tanggapin ito, at nang ipilit niyang ipatong ito sa balikat niya, sumigaw siya na lumayo ito, na nagsasabing ang pagiging malapit niya ay nakapagpapaapaw sa kanyang damdamin. Nagulat si Akamiso sa kanyang pag-amin, ngunit hindi na halos malaman ni Mia kung paano itatago ang kahihiyan, kaya nagsimula siyang umiyak. Nang makita ito, tinak pa ni Akamiso, ulo ni Mia ng kumot, at nang itanong niya kung bakit niya ginawa yon, sinabi niya rito na ayaw niyang sipunin ito. Nang lumaon, matapos siyang kumalma, umupo silang dalawa ng may distansya sa isa't isa, at hiniling ni Mia kay Akamiso na kalimutan ang lahat ng nangyari mula nang pumasok siya sa kwarto nito hanggang sa kanyang pagbagsak kanina. Dahil nausisa, tinanong niya kung bakit siya kumilos na hindi karaniwan, at inamin ni Mia na ipinakikita lang niya ang kanyang totoong sarili. Sinabi niya na ang panig na yun ng kanyang pagkatao ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Japan, dahil gusto niyang tuluyang mawala iyon sa kanya. Lumabas na mas magkapareho sila kaysa sa inaakala nito dahil galing din si Mia sa isang pamilya ng mga taong labis na nagkokontrol sa takbo ng mga pangyayari. Ang tanging pagkakaiba ay, sa kanilang tahanan, ang mga babae ang nangongolekta ng mga kasintahan, tulad ng Pokemon cards, at itinuro ng kanyang ina na iyon ang tamang paraan ng pamumuhay. Gayunpaman, nang siya ay magsimula sa paaralan, at nagsimulang umiwas ang lahat sa kanya dahil sa kanyang sinasabi, napagtanto niya na mali ang kanyang ina. Ang tanging tao na hindi siya biglang tinalikuran ay si Kagura, at siya rin ang nagmungkahi sa kanya ng templo. Tiyak si Mia na magbabago ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging nasa templo. Gayunpaman, simula nang lumipat si Akamiso, pinananatili niya ang kanyang katinoan.
Tiniyak niya rito na hindi ito ang kanyang kasalanan at sinabi niyang aalis siya sa templo. Noon din, napansin niyang umiiyak si Akamiso, kaya tinanong niya kung ganoon ba kalunos-lunos ang kanyang kwento. Ipinaliwanag ni Akamiso na ito ay dahil sa magkatulad ang kanilang mga buhay, at pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang kanyang kwento, nagsimula na rin siyang umiyak. Iminungkahi ni Akamiso na magsanib puwersa sila at maghanap ng kaliwanagan ng magkasama, at masayang sumang-ayon si Mia. Biglang binuksan ni Kagura ang pinto, at matapos silang batiin sa pag-aayos ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan, iminungkahi niya na guguli nila ang natitirang gabi sa paggawa ng penitensya. Kinabukasan, natagpuan ni Yuzuki si Kagura na kinukuhanan ng dalawa na gusot-gusot at pawisan at inakala niyang gumagawa sila ng kung anong pribadong gawain. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kagura na naglalaro lamang sila ng twisters. Gayunpaman, pinagalitan niya sila at pinasuot kay Kimisto ang tanda ng pagsisisi para magmuni-muni. Habang ginagawa niya yon, dumating si Kiki upang paalalahanan si Yuzuki tungkol sa kanyang pulong sa paghahanap ng kapareha, at dali-daling lumabas ang dalaga ng Taranta, kasunod si Akamiso. Iminungkahi niyang tumawag muna siya upang ipaalam sa mga tao na may late siya, ngunit tumanggi si Yuzuki, na sinabing ayaw niyang may makasira sa pulong. Ipinaliwanag niya pagkatapos na kung hindi siya magkakaroon ng kapareha, kailangan nilang umalis sa templo, dahil ang isang pamilyang walang punong pari ay walang karapatang manirahan doon. Hanggang doon lang ang kayang gawin ni Kiki, kaya kailangan niyang tiyakin na magiging maayos ang kanyang pulong sa paghahanap ng kapareha. Sakto, dumating sila sa hintuan ng bus, ngunit ang bus ay umalis na, kaya humiram si Akamiso ng scooter sa isang tao. Nasa kalagitnaan ng daan, naubusan ng gasolina ang scooter, at nang malapit na silang mawala ng pag-asa, nakita ni Yuzuki ang bus, o mas tumpak, isang truck na napagkamalan niyang bus, at sumakay silang dalawa sa likuran. Nang matanto niya ang kanyang pagkakamali, sinimulan niyang kagalitan ang sarili at nawala ng pag-asa. Nakita ito, sinabihan siya ni Akamiso na magsaya at hiniling sa kanya na isuot ang kanyang kimono. Sinabi niyang bababa siya sa susunod na hintuan, at hiniling sa driver na pahiramin siya ng truck. Di naglaon, si Akamiso na ang nagmamaneho ng truck, at si Yuzuki ay nakaupo sa upuan ng pasahero, inaalala ang isang pag-uusap nila ni Kiki. Nakapagtataka, si Yuzuki ang nagbanggit ng ideya ng pagpapares dahil 3 taon pa bago siya maging pinunong pari, at 1 taon na lang ang natitira bago magsara ang templo. Sa kasalukuyan, ibinangga ni Akamiso ang truck sa isang puno sa harap ng templo dahil sa bilis at padalos-dalos niyang pagmamaneho. Sa kabutihang palad, hindi sila nasaktan, at habang nakaupo pa siya sa airbag, pinasalamatan siya ni Yuzuki sa tulong niya, saka nagmadaling pumasok para sa pulong niya. Nang makaalis siya, inilabas mula sa truck at dinala si Akamiso sa loob ng templo ng isang madre na napagkamalan siyang isa sa mga manggagawa ng templo. Samantala, kasama ni Yuzuki si Hone, ang monghe na ipinare sa kanya. Habang sinasabi niya rito ang kanyang mga dahilan kung bakit niya gustong magpakasal. Nakita niya si Akamiso na nagwawalis sa bakuran at siya'y natigilan. Si Akamiso rin ay ganoon, hindi dahil nakita siya nito, kundi dahil hindi niya kinaya ang makita ito kasama ang ibang lalaki. Maya-maya ay nagsimula siyang guni-gunihin ito sa paraang hindi nararapat, at sinimulan niyang parusahan ang kanyang sarili dahil sa ganoong kaisipan. Ang kanyang mga kilos ay nagpatitig kay Yuzuki sa gulat hanggang sa tawagin ni Hone ang kanyang pansin, nagtatanong kung kinakabahan ba siya. Tiniyak niya rito na ayos lang siya, ngunit hindi ito naniwala at sinabihan siyang isipin na pinapanood siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya upang makapagpahinga siya. Siyempre, lalo lang nitong pinalala ang kanyang kaba dahil nakatayo sa bakuran ang tanggang Akamiso, at pinapahiya ang sarili. Nang mapansin ni Akamiso na balisa si Yuzuki, nagpasya siyang magtago, at habang lumilinggo-linggo siya para sa isang lugar, tinawag siya ng madre. Laking gulat niya nang pilitin siya nitong maging kapalit ng tagapamagitan, na aniya ay nagkasakit at hindi makakarating. Hindi komportable sina Akamiso at Yuzuki sa kaayusang ito, ngunit pinagbilinan ni Akamiso ang sarili na huwag itong guluhin para sa kanya. Dahil sa desisyong yun, sinimulan niya ang sesyon, na kumilos na parang hindi pa niya nakilala si Yuzuki sa buong buhay niya. Tinanong niya si Hone kung anong uri ng date ang gusto nito, at sinabi ni Hone na isang movie date. Sa ilang kadahilanan, naisip ng handgal na si Akamiso si Yuzuki na nakaupo sa sinehan,
nakatingala kay Hone, sa napakakaakit-akit na paraan. Mabilis niya, isinantabi ang larawan at tinanong si Hone kung paano niya kadalasang ginugugol ang kanyang libreng araw, kung saan sumagot si Hone na madalas siyang pumunta sa mga hot spring. Kaagad, nagbigay ang isip ni Akamiso sa kanya ng malinaw na larawan ni Yuzuki na nakatapis, at halos nawala siya sa sarili. Mabilis siyang lumipat sa susunod na tanong, na tungkol sa kasal, at sinabi ni Hone sa kanya na gusto niyang magkaroon ng 10 anak. Ang larawan sa isip na kasama ng sagot na ito ay nagdulot upang bumulwak ang dugo sa ilong ni Akamiso bago siya mawalan ng malay. Matapos siyang dalhin ng isa pang monghe, humingi ng tawad si Yuzuki kay Hone para sa kanya. Gayunpaman, sinigurado niya rito na ayos lang sa kanya. Nang ibunyag niya na alam niya na si Akamiso ay kaibigan niya. Nabigla siya. Patuloy na nagsalita si Hone at sinabing tila tapat si Akamiso dahil wala sa kanyang sinabi o ginawa habang naroon ang kasinungalingan. Ang pagkarinig nito ay nagpaalala kay Yuzuki sa panahong sinabi ng kanyang ina na huwag siyang magsinungaling. Ito ang nagtulak sa kanya na maging bukas kay Hone, at ipinaliwanag niya na naghahanap siya ng kapareha para may makahahalili sa kanya habang siya ay nagsasanay upang maging isang mataas na pari. Nagsumamo siya kay Hone na pumayag sa isang pangmatagalang kasunduan upang manatiling bukas ang templo, at sinabi naman ni Hone na hinahangaan niya ang katapatan nito. Gayunpaman, itinuro niya na hindi na masasalba ang templo, sa dami ng kanilang mga utang at gumuguhong istruktura. Naduraj ang puso ni Yuzuki, matapos marinig ito, ngunit patuloy siyang nakiusap dito na muling pag-isipan. Sa sandaling iyon, si Akamiso, na nakabalik na, ay naglabas ng kutsilyo. May balak na magpakamatay dahil pinaniniwalaan niyang ang utang ng kanyang ama ang dahilan ng pagkakaproblema ng templo. Sinabihan siya ni Yuzuki na huwag maging madrama, itinuturo na ang pagpapakamatay ay magbibigay lamang ng masamang pangalan sa templo. Hinarap din siya ni Hone, sinasabing kung magsara ang templo, hindi na niya kailangan pang magtrabaho para sa kanila. Matapos sabihin ang kanyang saloobin, sinubukan niyang umalis, ngunit hinawakan ni Akamiso ang kanyang damit upang pigilan siya. Pagkatapos ay nagsimulang makiusap dito na muling pag-isipan. Sinabi niyang 2 beses siyang naligtas sa pamamagitan ng templo at tiniyak. Hone na hindi ito kasing walang silbi gaya ng pinaniniwalaan ni Hone. Nausisa, tinanong ni Hone si Akimitsu kung ano ang gagawin niya kapag tuluyan ang naintindihan ni Yuzuki na ang pagpapatakbo ng isang templo ay hindi kasing dali gaya ng iniisip niya at gustong sumuko. Sinabi ni Akamiso sa kanya na hinding-hindi niya hahayaang mangyari yon dahil susuportahan niya si Yuzuki sa lahat ng kanyang makakaya. Nang makita ang kanyang paninindigan, nagtanong si Hone ng ilang karagdagang tanong, at nang siya'y masiyahan, hiniling niya sa kanila na ipakita sa kanya ang halaga ng templo. Sinabi rin niya kay Yuzuki na tatanggapin niya ang kanyang panukala na maging nobyo niya sa pangalan lamang at pagkatapos ay umalis upang makipag-usap sa isang madre. Ang babae ay ang punong pari ng templong yon, at hindi siya nasisiyahan na nabigo si Hone na kumbinsihin si Yuzuki na isara ito. Pababa, sinabi ni Hone sa kanya na ito ay dahil kay Akamiso at itinuro na siya rin ay mausisa kung ano ang kayang gawin ng bata. Nang lumaon, habang naglalakad sina Akamiso at Yuzuki patungo sa istasyon ng tren, ipinagdiwang ni Akamiso na hindi na niya kailangang lumipat ng templo dahil hindi na muling magpapakasal si Yuzuki. Pinanood siya ni Yuzuki sandali bago mabilis na lumapit upang takpan ang kanyang mga mata dahil ayaw niyang nakatingin ito sa kanya habang siya ay nagpapasalamat. Ang maikling pagkaantala na ito ang sanhi para hindi nila maabyutin ang huling tren, kaya't sinubukan ni Yuzuki na tumawag ng taxi, ngunit natuklasan niyang patay na ang kanyang telepono. Dahil wala si Akamiso nito dahil sinira niya ito at may paltos sa kanyang mga paa si Yuzuki, iminungkahi niya na manatili sila sa isang malapit na Love Hotel. Nag-overdrive ang isip ni Akamiso matapos marinig ito, ngunit nanaig ang pagnanais niyang mapag-isa kasama si Yuzuki kaysa sa kanyang sariling pagpipigil at kumuha siya ng isang silid para sa kanila. Pagkapasok nila, inosenteng itinuro ni Yuzuki ang lahat ng iniaalok ng silid, ngunit lalo lang nitong pinatakbo ang imahinasyon ni Akamiso. Kalaunan, kumalma siya, ngunit ang sumunod na hindi komportableng katahimikan ay nagpabalisa sa kanila. Kaya iminungkahi ni Yuzuki na siya muna ang maunang maligo. Habang siya ay nasa batya, binuksan ni Yuzuki ang telebisyon at nagulat na malaman na ang tanging palabas ay isang pelikulang may rating na pangmatanda. Nang lumabas si Akamiso ng banyo, mabilis niya itong pinatay at nagmadali siyang pumasok sa banyo.
Na-curious si Akamiso at binuksan niya ang telebisyon ngunit agad itong pinatay nang makita ang nilalaman. Gayunpaman, sinimulan siyang tuksuhin ng kanyang panloob na mga saloobin na sumuko sa pagnanasa, kaya't pilit niyang inuntog ang ulo sa dingding para paalisan ang mga ito. Nakatulog din si Yuzuki sa banyo, ngunit nagawa niyang kumbinsihin ang sarili na tunay na ginoo si Akamiso. Nang bumalik siya sa silid, labis siyang nagulat nang matuklasan na pinigil nito ang sarili sa dingding. Ayaw nang alamin kung ano ang problema niya, piniringan siya ni Yuzuki at natulog. Kinabukasan, pagka-uwi ni Yuzuki kasama si Akamiso, nagpalit siya at umalis patungong paaralan kasama si Tsukuyo. Sa daan, pinag-usapan nila kung paano ginugol nina Akamiso at Yuzuki ang gabi. Sa Love Hotel, tinukso ni Tsukuyo ang kanyang kapatid tungkol sa pagpapalipas ng gabi kasama ang isang lalaki na hindi niya kasintahan, at sinabi ni Yuzuki na tumigil na siya. Biglang, naging seryoso si Tsukuyo at binalaan si Yuzuki na huwag ipaalam kanino man sa eskwelahan ang tungkol sa kanyang engagement o na nakatira si Akamiso sa kanila. Hindi maintindihan ni Yuzuki kung bakit kailangan nilang ilihim ang pag-iral ni Akamiso, ngunit sinabi ni Tsukuyo na masyado siyang nakakahiya para iugnay sa kanya. Kalaunan, habang nakaupo si Tsukuyo sa kanyang lamesa, nilapitan siya ng kanyang mga kaklase, sina Mana at Yuki, at sinabi sa kanya na narinig nilang may kasintahan na siya. Halos masamid si Tsukuyo sa kanyang juice ngunit nagawa niyang itanong kung saan nila narinig ang gayong katangahan. Bagay mula, sinabi ni Mana sa kanya na may nakakita sa kanya na naghalikan sila ng isang lalaki sa ilalim ng tulay, at na-realize ni Tsukuyo na ang tinutukoy niya ay ang araw na umalis si Akamiso sa templo. Sinubukan niyang linawin na hindi niya boyfriend si Akamiso at aksidenteng nakawala sa kanyang bibig na naghalikan sila ng todo ni Akamiso sa bahay. Kinuha ito ng mga babae bilang kumpirmasyon na sila ay nasa isang relasyon at sinabing malulungkot ang lahat ng lalaki sa eskwelahan pag narinig nila yon. Tinanong ni Tsukuyo kung ano ang ibig nilang sabihin, kaya ipinaliwanag nila na siya at si Yuzuki ay tinuturing na mga pinakapopular na babae sa eskwelahan. Si Yuzuki dahil sa kanyang kabaitan, at si Tsukuyo, dahil siya ay pinagpala sa dibdib. Itinuro ni Tsukuyo ang kawalang katuturan ng kung ano ang kanilang kakakasabi lang, ngunit binaliwala siya ng mga babae at nagsimula ng isang cheer routine habang hinihingi nila na sabihin niya sa kanila ang tungkol sa kanyang lalaki. Sa mismong sandaling yon, napansin ni Tsukuyo si Akemisu na nakatayo sa labas ng gusali, kaya mabilis niyang isinara ang mga kurtina upang hindi ito makita. Nang muli niyang silipin ito, napansin niya na dala nito ang kanyang lunch bag at naunawaan niyang sinadya siya nito. Agad siyang lumabas ng klase ng napakabilis, na sinasabing pupunta siya sa opisina ng nurse. Sa labas, tinanong ni Akemisu ang dalawang estudyante kung nasaan ang klase ni Tsukuyo, ngunit bago pa makasagot ang mga ito, pinawala ni Tsukuyo ng ulirat si Akemisu. Mayroon siyang bag sa ibabaw ng kanyang ulo, kaya hindi siya makilala ng mga estudyante habang inilipat niya ang walang malay na Akemisu palayo. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya sa opisina ng nurse at halos atakihin sa puso nang makita ang mga gustong maging marshmallow na nakatayo sa silid. Agad na inalis ni Tsukuyo ang bag at sinabihan siyang hinaan ang kanyang boses. Nang makita na siya yun, inabot niya ang tanghalian niya at sinubukang umalis, ngunit pinigilan siya ni Tsukuyo. Bago pa man makapagtanong si Akemisu kung bakit, may kumatok sa pinto, na naging sanhi ng pagkataranta ni Tsukuyo. Sa oras na bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mga kaibigan, pinilit niya si Akemisu na magtago sa ilalim ng kumot habang siya ay umupo sa kabilang dulo. Tiniyak niya sa mga babae na maayos ang kanyang pakiramdam at sinubukang paalisin sila, ngunit naging mausisa si Mana tungkol sa kanyang di pangkaraniwang mahahabang binti. Agad-agad, bumaba si Tsukuyo, habang umakyat naman si Akemisu, at iyon ang dahilan kung bakit siya naipit sa pagitan ng kanyang mga balakin. Walang sino man sa kanila ang komportable, at nang subukan ni Akemisu na huminga, aksidente niya itong nakagat. Nakayanan ni Tsukuyo na hindi sumigaw, at kahit naghihinala ang kanyang mga kaibigan, hindi sila nagsalita. Ibinahin pa ni Mana ang usapan, tinanong kung kailan babalik si Tsukuyo sa archery club. Sinabi sa kanila ni Tsukuyo na masyado siyang abala sa ngayon para makapag-asikaso ng mga aktibidad sa club, kaya nagpaalam na lamang ang mga babae sa kanya. Pagka silang mag-isa muli, pinakawalan ni Akemisu ang sarili mula sa kanyang malambot na pagkakasiksik at huminga ng malalim hanggat kaya ng kanyang mga baga.
ay papayag sa kanya. Nang makahinga na siya ng maayos, sinubukan niyang umalis, ngunit hinayla siya ni Sukuyo pababa. Sa malas, bumalik ang kanyang mga kaibigan sa mismong sandaling yun. Ang kanilang kadudadadang posisyon ay hindi niya madaling maipaliwanag, kaya ang kawawang babae ay napasigaw sa inis. Kinabukasan, habang nagwawalis si Akemisu sa bakuran, nilapitan siya ni Yuzuki na may dalang pana. Sinabi niya rito na ang pagpana ay isang uri ng pagninilay at inalok siyang turuan kung paano magpana. Nang matapos sila, nagkwentuhan sila sandali, at nalaman ni Akemisu na dati pala ay nasa archery club si Yuzuki ngunit umalis. Nang maglaon, hinanap niya si Sukuyo, ngunit nang hindi ito magbukas ng pinto, ang hangul ay nagpunta. Bungee jumping sa labas ng kanyang bintana upang makuha ang kanyang atensyon at muntik nang mamatay. Matapos siyang iligtas, sinabi niya na natapos na niya ang lahat ng gawain, kasama ang kanya, at sinabing maaari na siyang pumunta sa pagsasanay ng archery. Nagpasalamat si Sukuyo sa kanyang pagiging maalalahanin, ngunit sinabing wala na siyang interes sa archery, na nagtulak sa kanya na magtanong kung bakit hindi na lang siya umalis sa club. Hindi alam ni Sukuyo kung paano sagutin ang tanong, kaya nagdahilan siya, sinasabing kailangan niya ng sariwang hangin. Gayunpaman, walang kamalayan siyang naglakad hanggang sa panuan ng paaralan. Hindi niya mapigilan ang sarili, inayos niya ang lahat ng pana noon at sapat na nagkunwari na magpana ng palaso sa target. Sa sandaling tumama ang imahinasyong palaso, nagsalita si Akemisu mula sa likod niya na ikinagulat niya. Agad niyang tinanong kung bakit siya naroon, ngunit tumakbo palayo dahil nakarinig siya ng mga boses na papalapit. Kinuha ni Akemisu ang bag niya at sinundan siya patungo sa pampang ng ilog, kung saan siya huminto upang makahinga. Dahil interesado, tinanong niya kung bakit siya tumakas mula sa mga miyembro ng kanyang club, at sinabi niya rito na ayaw niyang makita siyang kasama ng isang walang kwentang talunan na gaya niya. Muling nagsimula siyang magsalita tungkol sa archery club, at sinabi ni Sukuyo sa kanya na ayaw na niyang bumalik doon dahil hindi niya iniisip na karapat-dapat siya rito. Sumali lamang siya sa club dahil kay Yuzuki, ngunit huminto si Yuzuki dahil kinuha niya ang mga responsibilidad ng templo. Mula noon, nakonsensya si Sukuyo, naniniwalang isinasakripisyo ni Yuzuki ang kanyang kalayaan para sa kanila. Pinayagan siya ni Akemisu na sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin nang hindi niya siya inistorbo, at nang matapos siya, dinala niya siya pauwi. Hindi naintindihan ni Sukuyo kung bakit niya ginawa yun hanggang sa nakita niya si Yuzuki na nagsasanay ng pagpana. Dumating din si Kiki, Courage, at Mia para manood, at habang nanunood sila, hindi tinamaan ni Yuzuki ang kanyang puntirya. Pagkatapos ay itinuro ni Akemisu na ang talento sa pagpana na pinaniniwalaan ni Sukuyo na taglay ni Yuzuki ay nasa isip lang niya, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi sumang-ayon si Sukuyo. Ang kanyang sister complex ay napakasama na siya. Talagang inakala niya na ang kapatid niya ang susunod na Hokage. Naniwala lang siya nang umamin si Yuzuki na mahina siya sa pagpana at muling pamana. Kaya sa wakas ay sumang-ayon siya na maling akala niya lang pala ang lahat mula noon. Ipinaunawa rin nila sa kanya na huminto si Yuzuki sa club dahil sa kakulangan niya sa husay at hindi dahil sa templo o kung ano paman. Pagkatapos ay hinikayat siya ni Yuzuki na sumali muli sa club, sinisigurado sa kanya na masaya siya sa kanyang desisyon na patakbuhin ang templo. Nang maglaon, hindi sinasadyang napasok ni Sukuyo si Akemisu sa banyo, kaya mabilis niyang isinara ang pinto. Gayunpaman, nanatili siya sa tabi ng pinto upang makausap siya at sinabi sa kanya na sasali siyang muli sa archery club. Tinanong din niya kung bakit niya. Nagsikap siyang tulungan siya, at sinabi sa kanya ni Akemisu na ito ay dahil gusto niyang maging masaya siya. Kinabukasan, sadyang iniwan ni Sukuyo ang kanyang tanghalian sa bahay, kaya dinala ito ni Akemisu sa club para sa kanya. Nang makita ito ng kanyang mga kaibigan, sinimulan nila siyang tuksuhin, ngunit nilinaw niya na pamilya niya ito at hindi niya kasintahan. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos maligo ni Yuzuki, umakyat siya sa timangan at nakaranas ng matinding gulat. Kaagad, nagpatawag siya ng emergency meeting at sinabi sa mga babae na may sumpa silang tinamo. Nang malaman ng mga babae na ang tinutukoy niya ay ang pagbigat ng kanilang timbang kamakailan, iminungkahi ni Mia ang isang diet na karne at gulay. Ipinaalala ni Yuzuki na wala silang pera, kaya iminungkahi ni Sukuyo na mag-ehersisyo na lang. Masayang tinanggap ang kanyang mungkahi, kaya kinabukasan, maaga silang gumising para magpilates.
Nang matapos sila, nagpatuloy sila sa kanilang araw, ngunit kinagabihan, nagsimula silang pag-isipang muli ang buong ideya ng fitness. Sinabi ni Yuzuki sa kanila na wala silang pagpipilian kundi ang magsimulang magjeta, at hindi sila masaya tungkol dito, lalo na si Tsukuyo, na naramdaman niyang nakakahiya kung malaman ni Akemisu na nagdadyeta sila. Dahil dito, inasar siya ng mga babae, na sinasabing may gusto siya sa lalaki, ngunit itinanggi niya ito. Sinabi ni Kagura na matutuwa siya kung magpakasal si Tsukuyo kay Akemisu dahil hindi niya matatanggap ang ideya na hindi na makakain muli ng pagkain nito. Napagtantong ang mas batang babae ay pagkain lang ang pinapahalagahan at hindi ang kanyang nararamdaman, nagreklamo si Tsukuyo at sinabihan siyang magpakasal na lang kay Akemisu. Sa kanilang pagkagulat, agad na nagustuhan ni Courage ang ideya at sinubukang mag-propose sa lalaki, ngunit sinigawan siya ng kanyang mga kapatid na bumalik. Kalaunan, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagpupulong at nagsimulang subukang linlangin ang sarili sa paniniwalang hindi sila tumataba. Bigla na lang, pumasok si Akemisu na may dalang merienda at lahat ng iniisip tungkol sa pagtaba at pagdadyeta ay naglaho sa kanilang isipan. Gayunpaman, kinabukasan, nilapitan ni Yuzuki si Akemisu sa kusina at hiniling na isama niya ang inatsarang labanos sa lahat ng kanilang pagkain sa hinaharap. Matapos siyang umalis, nagtaka siya kung bakit partikular nitong gustong piklado ang labanos, ngunit mabilis niyang nakalimutan ang tanong nang dumaan ito sa kusina, may dalang palakol. Dahil sa kanyang kahangalan, inakala niyang may masama itong balak sa kanya, at nang magsimula itong magputol ng kahoy sa labas, kinumbinsi ng Hangul ang sarili na pinaprakti nito ang kanyang kakayahan sa isang paraan na tila nagbabadya ng panganib. Dahil sa matinding takot para sa kanyang buhay, nagpasya siyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang mapabuti ang kalooban nito. Dahil ang tanging armas na mayroon siya ay pagkain, naghanda siya ng isang engranding almusal, tinitiyak na kasama rito ang lahat ng paboritong pagkain ni Yuzuki. Gayunpaman, hindi pinuri ni Yuzuki ang kanyang luto tulad ng iba, at ito ang labis na ikinabahala niya, na siya ay nawala ng malay. Nang bandang hapon, habang siya ay nagpalibot-libot sa templo, nagtataka kung kailan darating ang kanyang kamatayan, nakita niya si Yuzuki sa bakuran na nakaluhod. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, ito ay upang magreklamo at humingi ng tulong sa kanya dahil pagod na siya sa pagsasanay na ipinagagawa ni Kiki sa kanya. Ang punong pari ay tumangging payagan siyang umalis at sinimulang tusukin ang kanyang mga paa, na nagpatili sa kanya. Nang marinig ang mga tunog na ginagawa niya, napaisip si Akemisu ng mga hindi nararapat na bagay, at namula ang kanyang mukha. Sa pagtatapos ng kanilang sesyon ng pagsasanay, ang edukadong Hangul ay parang naubos ang lahat ng kanyang dugo. Pagkatapos ay binigyan siya ni Kiki ng maikling paglalahad ng pagsasanay ni Yuzuki bilang punong pari. Ang katatapos lang niya ay tinatawag na Tezo, at inaasahang gagawin niya ito ng 2 araw na tuloy-tuloy. Ayon kay Kiki, ang pagpuputol ng kahoy at ang pagkain ng tahimik ay kinakailangan ding mga kasanayan na dapat taglayin ng bawat pari. Napagtanto na labis siyang nag-react kanina, gamaan ang loob ni Akemisu. Pagkatapos ay tinanong ni Kiki kung gusto niyang sumali sa pagsasanay, at ang bata ay labis na nabigla. Inisip niya kung talagang okay lang na sumali siya dahil binabayaran pa rin niya ang kanyang utang. Tiniyak ni Kiki sa kanya na hindi yun mahalaga dahil nakita niya ang lahat ng pagsisikap na inilagay niya sa kanyang mga gawain. Sinabi rin ni Yuzuki na gusto niya ng kasama sa pagsasanay, kaya si Akemisu sumang-ayon. Bigla, binuksan ni Mia ang pinto sa likuran nila at hiniling kay Kiki na payagan din siyang sumama sa pagsasanay. Sumang-ayon si Kiki, at lalong lumakas ang pagkasabik ni Akemisu, na nagdulot naman ng bahagyang pagkainggit kay Yuzuki. Nang bandang hapon, pagbalik ni Tsukuyo mula sa eskwelahan, buong pagmamalaking ibinalita ni Akemisu at Mia ang kanilang bagong papel bilang mga estudyante ni Kiki. Sinabi sa kanila ni Tsukuyo na hindi magiging madali ang pagsasanay, dahil kailangan nilang sumailalim sa isang gawain na tinatawag na takuto. Dahil hindi nila alam kung ano yon, tinanong nila si Kiki, na nagpaliwanag na yun ang unang hakbang tungo sa pagiging pari, dahil kailangan nilang mag-aral ng mga sutra at magsagawa ng mga ritual sa patnubay ng kanilang guro. Ang paliwanag niya ang nagpamulat kay Akemisu na siya pala ay isang impostor lamang dahil sa buong panahong yun ay talagang pinaniniwalaan niya na isa na siyang pari. Ang paniniwalang ito ang nagpigil sa kanyang makamundong pagnanasa, ngunit ngayong nabasag na ang ilusyon, hindi niya akalain na makakaya niyang mamuhay sa templo.
Sa pagtatangkang pakalmayan siya, hinayla siya ni Kiki sa kanyang dibdib, at lalo lang itong nagpalala. Nagsimula siyang magtanong kung ang kanyang tinatawag na landas patungo sa kaliwanagan ay isa lamang ilusyon, at si Yuzuki, na kada rating lang, ay sinabi sa kanya na hindi. Ipinaliwanag niya na ang pagtatangka na makamit ang kaliwanagan ay kaliwanagan na mismo at hinikayat siyang patuloy na gawin ang kanyang makakaya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kiki na katatapos lang niya ng 6 na oras ng Teizo, kaya sinimula ng matandang babae. Sinusundot ang mga binti niya para tingnan kung nagiging gulaman na ang mga ito. Ginawa ni Yuzuki ang lahat para manatiling nakatayo, ngunit sa huli, bumagsak siya sa sahig. Kaya sinabi ni Kiki sa kanya na malayo pa ang lalakbayin niya. Nang marinig ito, bumangon si Yuzuki at bumalik sa bakuran para magtadtad muli ng kahoy. Habang pinagmamasdan nila siyang magtrabaho, sinabi ni Kiki kina Akemi Su at Mia na hindi pa sumasailalim si Yuzuki sa taekwondo. Ipinaliwanag niya na ang kanyang determinasyon ang nagpakita na tila nalampasan na niya ang yugtong yun. Gayunpaman, ang totoo ay nagsasanay siya upang sumailalim sa taekwondo sa loob ng 6 na buwan habang pinagsasabay ang mga gawain sa eskwelahan, samantalang ang karaniwang tagal ay 1 taon. Ang pagbubunyag na ito ay nagbigay inspirasyon kay Akemi Su, kaya tumakbo siya kay Yuzuki at nagtanong kung siya makasama niya, at sinabi niya sa kanya na hinihintay niyang magtanong siya. Hindi nagtagal, sumunod si Mia, at pinaalalahanan niya si Akemi Su na nangako silang magtutulungan. Dahil nagtatampo siya, agad ipinaliwanag ni Akemi Su na hindi niya ito sinusubukang iwan o anupaman, at sinabing magtutulungan silang lahat. Habang sila ay nagdiriwang, dumating si Courage kasama si Hone, na dumating upang makipag-usap kina Kiki at Yuzuki. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, pinanood siya ni Akemi Su at ng iba pa mula sa pintuan, nagtatanong-tanong sa dahilan ng kanyang pagbisita. Sinabi ni Courage na marahil dumating siya para makipaglaro siya at si Yuzuki, ngunit sinabi ni Sukuyo na walang paraan para si Yuzuki ay gagawa ng ganoong bagay. Nang sinubukan niyang kunin ang opinyon ni Akemi Su, nakita niya na pinipigilan niya ang kagustuhang saktan ng matindi si Hone. Matapos siyang mawala ng malay, ipinagpatuloy ng mga babae ang kanilang mga hinala hanggang biglang sumulpot si Hone sa likuran nila. Ang tunog ng kanyang boses ay nagpabalik ng buhay kay Akemi Su, at matapos kausapin ng mga babae, hiniling ni Hone na makausap siya. Dinala niya ito sa templo kasama sina Kiki at Yuzuki, at habang siya ay nagmamasid, tinanong ni Akemi Su kung bakit siya inimbitahan. Binaliwala ni Hone ang kanyang tanong para kausapin si Yuzuki, at si Kiki, na tila galit sa lalaki, ay sinabihan siyang lumayo. Ipinagyabang niya na sa ilalim ng kanyang paggabay, si Yuzuki ay magiging pari sa loob ng 6 na buwan, at pagkatapos ay sila. Hindi na niya ito muling kakausapin. Sa kanilang pagtataka, sinabi ni Hone sa kanila na kung hindi magiging pari si Yuzuki sa loob ng 3 buwan, puputulin niya ang kanilang kasunduan sa kasal. Dahil sa pagbabantang ito, pinulong ni Kiki ang 3 estudyante niya ng napakaaga kinabukasan at sinabi sa kanila na kailangan nilang magsanay ng mas mahigpit kaysa sa isang shoujo protagonist. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong kulay ng kanilang mga pabalat ng kwento, at inakala nilang nagluloko lang siya. Tiniyak ni Kiki sa kanila na seryosong-seryoso siya at ipinaliwanag na ang kanilang pagsasanay ay nilayon upang ibalik ang kanilang mga katawan at isipan sa isang malinis at puting kalagayan. Dahil dito, ang kanilang mga panloob na kasuotan ay kailangang sumalamin sa kung ano ang nais nilang makamit. Matapos ang kanyang paliwanag, sinabi nila sa kanya na wala silang pag-aari. Puting plot covers, kaya inutusan niya silang walang panloob hanggang sa makabili sila. Hindi komportable ang mga babae sa bagong pangyayaring ito, ngunit tila nagustuhan nito ni Akemi Su, at pinasalamatan niya si Kiki para sa hindi planadong regalo. Kalaunan, lumipat sila sa unang pagsasanay ng araw, isang teknik sa pagmumuni-muni na tinatawag na zazen. Inutusan niya silang ituwid ang kanilang likod at linisin ang kanilang isip, ngunit nagbabala na kung sila ay lulusay o madidistract, tatapikin niya ang kanilang mga balikat gamit ang kanyang baston. Madaling nakapasok si Akemi Su sa estadong mapagmuni at maayos ang kanyang ginagawa hanggang sa magsimulang tapikin ni Kiki sina Yuzuki at Mia dahil sa paglusay. Ang epekto ng paggalaw ng kanilang figura ay nagpahirap sa kanya na manatili sa kontrol sa kanyang katawan, at habang mas pinalo-palo siya, mas lalo siyang nagpumiglas.
Sa huli, nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagpipigil na nabuo at hindi nagising kahit nang simulang palo-paloin siya ni Kiki. Maya-maya, inutusan niya sila na kopyahin ang mga sutra dahil ang magandang sulat kamay ay ang kalakasan ng isang pari. Pakiramdam ni Akemi-so ay madali ang gawaing ito at kumbinsido na hindi na siya muling malilingat, ngunit may ibang plano ang mga Diyos ng kwento. Kinailangan ni Kiki na lumabas, kaya't hiniling niya rito na tulungan si Yuzuki, at nang lumapit siya rito, agad na napako ang tingin niya sa dibdib nito. Para pigilan ang mga sumunod na kaisipan, sinubsob niya ang ulo niya sa lamesa nito at pagkatapos ay sa kanyang sariling lamesa habang sinusubukang tumayo. Ito ang naging dahilan ng pagkabuhos ng tinte sa kanyang singit, at nang tangkain ni Mia na tulungan siyang panasa nito, lumitaw ang kanyang mga mapangahas na isipan. Kung hindi lang sila binatukan ni Yuzuki sa ulo ng ruler, halos sumuko na sana si Mia sa tukso kay Akemi-so. Sinaway din ni Yuzuki si Akemi-so dahil ito ang dahilan kung bakit halos nawala sa sarili si Mia. Kinagabihan, pumunta sila sa mall upang bumili ng kanilang mga bagong plot cover. Doon, humingi ng tawad sina Akemi-so at Mia dahil sa pagiging hadlang sa kanya buong araw, ngunit siniguro niya sa kanila na ayos lang yun. Nang gabing yun, nang oras na para matulog, ipinagsama ni Kiki silang tatlo sa isang silid, na sinasabing magiging magkakasama sila sa kwarto sa buong panahon ng kanilang pagsasanay. Nang dumating ang umaga, nabunyag na walang idlip sina Akemi-so at ang mga babae dahil sa kanilang bagong ayos ng tulugan. Kaya nang magulat sila para sa pagsasanay sa araw na yun sa huli, nagpasya si Kiki na bigyan sila ng gantimpala para sa kanilang pagsisikap at dedikasyon. Ang kanilang gantimpala ay isang biyahe sa isang mixed sauna, at tinanong ni Akemi-so kung bakit gusto ni Kiki na ay paranas sa kanya ang ganoong matinding pagpapawis. Ipinaliwanag ni Kiki na bahagi ito ng pagsasanay sa araw na yun dahil upang maging pari, kailangan nilang paglabanan ang lahat ng makamundong tukso. Pagkaalis niya, sinubukan ni Akemi-so na sundan siya, ngunit hinikayat siya ng mga babae na manatili at lampasan ang balakid na yun kasama nila. Nang lumingon siya upang sumama sa kanila, sinalubong siya ng tanawin ng kanilang mga plano at halos talikuran ang kanyang pangako. Habang nakaupo sila at tinitiis ang init at pilit na nilalabanan ang kanilang pagkabighani sa isa't isa, si Akemi-so ay muntik nang mawalan ng katinoan. Lalo lang lumala ang mga bagay nang nagsimula silang gumalaw-galaw at aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay, kaya nagsimulang magkwento si Akemi-so tungkol sa kanilang pagsasanay sa ngayon. Agad na nagbago ang kapaligiran sa sauna, ngunit sinira ito ni Mia na, dahil sa kakulangan ng pag-iisip, ay aksidenteng nabanggit ang kanyang bagong natuklasang hilig. Namula ng husto si Yuzuki. Gayunpaman, hindi iyon nakapigil kay Akemi-so upang ibunyag din ang sarili niyang pribadong lihim. Sa sandaling binitawan niya ang mga salita, nagsimulang magulo ang isip niya, ngunit ang boses ni Yuzuki ang nagpabalik sa kanya sa katinoan. Sinabi niyang sa wakas ay naintindihan na niya ang gustong ay paranas ni Kiki sa kanila at ipinaliwanag kung ano yun sa dalawang walang ideyang kasama niya. Ayon sa kanya, tinatawag itong makiyo, isang estado kung saan lumalabas ang makamundong pagnanasa ng isang tao habang nagsasagawa ng may sensinang pagsasanay. Kung malalampasan nila ang makiyo, hindi na sila makokontrol ng mga pagnanasang iyon. Humanga sina Akemi-so at Mia sa mga bago nilang natutunan, ngunit iginiit ni Mia na ibahagi ni Yuzuki ang kanyang makamundong pagnanasa sa kanila. Masyadong nahiya si Yuzuki na aminin na iniisip pa rin niya ang kanyang pagnanasa para kay Akemi-so at ang alaala mula sa hotel, kaya nagsinungaling siya. At sinabi sa kanila na wala siyang anumang makamundong pagnanasa. Siyempre, naniwala ang dalawang mangmang sa kanya at pinuri siya sa pagdaig na sa makiyo. Sinabi nila sa kanya na sasabihan nila si Kiki tungkol dito, at habang papalayo sila, hindi mapigilan ni Yuzuki ang inggit sa kung gaano sila kalapit. Kalaunan, pagbalik nila sa templo, binati sila ni Kiki sa pagkakaintindi ng kanyang itinuturo. Sinabi rin niya sa kanila na sinumang nagpapanggap na walang anumang makamundong pagnanasa ang pinakakakaiba sa lahat. Kaya't bumaling sina Mia at Akemi-so para tingnan si Yuzuki. Sa loob ng linggo, ipinaalam ni Kiki sa kanyang mga estudyante na binibigyan niya sila ng haponang pahinga. Hindi naman tutol sina Mia at Yuzuki, ngunit hindi lubos na sang-ayon si Akemi-so dahil bisperas ng Pasko noon, at ang araw na iyon ay may masamang alaala para sa kanya.
Laging sinusubukan ng kanyang ama na hatiin ang kanyang oras sa pagitan ng kanyang mga kasintahan tuwing Pasko, at ito ay laging humahantong sa mainit na pagtatalo. Ang lahat ng mga pagtatalo at away na yun ay nag-iwan sa kanya ng trauma, kaya hindi niya talaga nasisiyahan ang Pasko. Naawa si Yuzuki sa kanya matapos itong marinig, kaya inanyayahan niya itong mamili kasama siya buong araw. Habang nasa mall, namili sila ng ilang regalo para sa Pasko, at naramdaman ni Akemisu na nasisiyahan siya rito. Kalaunan, binisita nila ang isang tindahan na nagbebenta ng mga gamit sa templo, at ipinakita ni Yuzuki kay Akemisu ang pormal na rosaryo na pinag-iipunan niya upang bilhin. Habang ipinapaliwanag niya sa kanya ang pagkakaiba ng pormal at impormal na mga butil, nilapitan sila ng staff ng tindahan. Siya ang senpei ni Yuzuki, at matapos ipakilala ni Yuzuki si Akemisu sa kanya, ipinagpakita sila ng babae ng pares ng rosaryo na binibente nila. Ipinakita rin niya sa kanila ang para sa kasal at pagkamayabong, at doon nila napagtanto na akala niya ay magkasintahan sila. Agad na mula si Yuzuki dahil sa hiya, kaya ipinaliwanag ni Akemisu na magkaibigan lang sila. Humingi ng paumanhin ang babae sa paggawa ng mga pagpapalagay, pero inasar pa rin si Yuzuki sa kanyang pagbibihis ng maayos para sa kanyang hindi date na date. Nang gabing yun, ang ibang mga babae ay umupo at kumain ng merienda ng magkasama habang pinag-uusapan kung paano. Maraming bagay ang nagbago simula nang lumipat si Akemisu. Sinabi pa nga nila na natutuwa sila na nabigo ang plano nilang paalisin siya dahil naging mahalagang bahagi na siya ng kanilang buhay. Hindi gaanong nagsalita si Kagura habang nag-uusap ang iba, at nang umalis siya sa silid, sinabi niya sa sarili na kailangan ng umalis ni Akemisu. Kinabukasan, nagdaos ng Christmas party ang mga babae, at nagulat silang lahat nang makita na si Akemisu ang nagluto ng isang buong ibon. Kinailangan magtanong ni Yuzuki kung nangaso ba siya, dahil wala silang pera para makabili ng karne, at ipinaliwanag ni Akimitsu na may kilala lang siyang may kakilala. Labis ang tuwa ni Kuroage na nag-propose siya kay Akemisu agad-agad, na ikinagulat ng kanyang mga kapatid. Pero pinagtawanan lang niya ito. Pagkatapos, umupo sila upang kumain, at pagkatapos nilang linisin ang kanilang mga plato, nagulat si Akemisu nang matuklasan na ang mga babae ay nagpapalitan ng regalo ng random. Nang utusan ni Yuzuki ang lahat na atali ang kanilang mga regalo, ipinulupot ni Mia ang tali sa kanyang sarili, ngunit sinabi sa kanya ni Tsukuyo na walang gustong airhead para sa Pasko. Sa sandaling yun, ginawa rin ni Akemisu ang parehong bagay. Gayunpaman, sinabi niya na ang regalo niya ay isang organo na kanilang pipiliin, na ikinagulat ng mga babae. Sa huli, binigyan sila ni Tsukuyo ng gawang kamay na task coupon dahil wala silang nakahandang regalo, at doon nakatuon ang pansin ni Kuroage. Maya-maya, nakatali na ang lahat ng regalo, at pagkatapos ay sabay-sabay nilang hinayla ang mga lubid upang makita kung anong regalo ang nakuha nila. Nakuha ni Kuroage ang pares ng guantes na binili ni Tsukuyo. Nakuha ni Tsukuyo ang Happy Time Wand na aksidenteng nabili ni Yuzuki sa halip na manika, at nakuha naman ni Yuzuki ang form ng rehistro ng kasal na nakuha ni Kuroage upang ibigay kay Akemisu. Para naman kina Akemisu, Mia, at Kaguya, pinili nila ang mga regalo na inilagay nila sa kahon. Nang makita ito, nag-alok si Kagura na makipagpalit ng regalo kay Akemisu, ipinapaliwanag na ito ay isang disk na naglalaman ng mga larawang sensitibo ni Mia. Agad na ipinahayag ni Mia ang kanyang pagtutol at sinimulan niyang subukang pigilan ang kanyang kaibigan. Siniguro ni Yuzuki sa kanya na hindi titingnan ni Akemisu ang mga ito, ngunit dahil alam niya na madali itong matukso. Inagaw niya ang disk mula rito. Inanunsyo ni Kagura na nagbibiro lamang siya tungkol sa mga litrato at naglabas ng mga tiket sa hot spring, na sinasabing yun ang regalo niya para sa kanila. Maya-maya, pumunta sina Yuzuki at Akemisu upang maghandog, at habang naroon, pinasalamatan niya ito sa pagpapasaya ng kanilang Pasko, dahil hindi na ganoon kasaya ang kanilang Pasko simula nang umalis ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ng emosyonal na sandali, sabay nilang inilabas ang kanilang orihinal na regalo at labis na nagulat nang matuklasan na iisa ang kanilang ideya. Lalo pa silang nagulat nang buksan nila ang mga regalo at makita na bawat isa sa kanila ay nagbigay ng rosaryo sa isa't isa. Ito ay humantong sa isang awkward na sandali dahil naalala nila na, sa mga kasalang Budista, ang nobya at nobyo ay nagpapalitan ng mga rosaryo, hindi singsing. Sakto, magsisimula na silang mataranta,
Biglang pumasok si Kiki sa templo at sinabi sa kanila na may problema sa lokasyon ng kanyang seremonya ng Tokudo. Dahil hindi naintindihan ng dalawa, ipinaliwanag niya na ang seremonya ay palaging ginaganap sa templong pinagsasanayan ng disipulo, at ang templong yun ay palaging sumasailalim sa inspeksyon. Agad na natarante sina Akemi-su at Yuzuki, dahil hindi nila kayang ayusin ang pangunahing figura bago ang inspeksyon. Nang dumating sila sa Hot Spring Resort kalaunan, nalulungkot pa rin sila, pero hiniling ni Kiki sa kanila na magsaya na lang at kahit paano ay i-enjoy ang natitirang bahagi ng gabi. Pagkapasok sa loob, sinabi ni Kagura sa kanila kung saan pupunta, pero si Akemi-su ay itinuro sa ibang lugar at binigyan ng libreng inumin, na may halong gamot na pampalakas. Nang maglaon, nang marating ng mga babae ang paliguan sa labas, nagsimulang makipaglaro si Kiki sa mga tampok ni Mia, na para bang wala rin siyang sariling kahanga-hangang anyo. Matapos niya itong tuluyang bitawan, pumunta siya upang maghugas kasama sina Supuyo at Yuzuki. Habang nagkukwentuhan sila kung gaano kakisteryoso si Kagura, Akemi-su, na hindi nila napansin, ay sinubukang magtago sa kapaligiran. Nagkataon na doon siya itinuro kanina, ngunit nang marinig niya ang pagdating ng mga babae, nagpanak siya at nagtago. Ngayon, sinusubukan niyang humanap ng paraan para makalusot palabas ng hindi nakikita at matawag na isang maninilip, ngunit si Kagura, nakara-rating lang, ay nanunood sa kanya. Ang unang naisip ni Akemi-su ay isusumbong siya ng babae, ngunit may iba palang plano ang dalaga. Sumama siya sa iba at nagsimulang makipag-usap, gustong malaman kung ano ang gagawin nila kung susubukan silang tiktikan ni Akemi-su. Lahat sila ay nagsabi na sasaktan siya ng husto, ngunit idinagdag ni Yuzuki na bibigyan pa rin siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig. Nang marinig ito, umiyak si Akemi-su sa ginhawa at nagpasya siyang magpakita, ngunit sa sandaling ginawa niya ito, nahulog ang kanyang tuwalya, inilalantad ang kanyang pagkalalaki sa kanila. Pinarusahan siya dahil sa kanyang paghubad, ngunit hindi maalis ni Mia, Yuzuki, at Supuyo sa kanilang ulo, at ito'y nagdulot sa kanila ng pagkabahala at pagkabalisa. Tila hindi nagustuhan ito ni Kagura, kaya nang sabihin ng mga babae na uuwi na sila, sinabi niyang mananatili siya dahil hindi pa siya nakabababad ng maayos. Agad namang nagpumilit si Mia na manatili rin kasama niya, at nang tangkain din ni Akemi-su na umalis, ipinaalala ni Kagura sa kanya na kailangan pa niyang ayusin ang kanyang maliit na problema. Kalaunan, habang siya'y nakababad sa ibang lugar, biglang sumulpot si Kagura at nag-alok na tulungan siyang ayusin ang kanyang sitwasyon. Agad siyang tinanggihan ni Akemi-su, ngunit ang babae ay isang dalubhasang mang-aakit at halos hindi na niya mapigilan ang sarili. Upang pigilan ito, sinaktan ni Akemi-su ang kanyang maselang bahagi at bumagsak sa sahig. Dismayado, ibiniyag ni Kagura na plinano niya ang buong insidente sa paliguan at nilagyan ng kung ano ang inumin nito. Nang tanungin ni Akemi-su ang kanyang motibo, sinabi niya na gusto niya itong umalis, dahil ang presensya nito sa templo ay humahadlang sa kanyang plano na lumikha ng isang edukadong reyna. Bilang paliwanag, ipinaliwanag niya na nilinlang niya si Mia para pumunta sa Japan upang ihanda ang daan para maging susunod na Bonnie Blue. Itinuro ni Akemi-su na baliw ito, ngunit sinipa siya ulit ni Kagura sa sahig at sinabi sa kanya na tadhana ni Mia na ipagpatuloy ang tradisyon ng pamilya nito balang araw. Pinaalalahanan siya ni Akemi-su na hindi sang-ayon si Mia sa moral na pamantayan ng pamilya nito, ngunit sinabi ni Kagura na hindi mahalaga. Sa kanila napansin ng gulat na si Mia na nakatingin sa kanila mula sa bintana, kaya't nilapitan siya ni Kagura para patulugin gamit ang hypnosis. Ganoon din ang ginawa niya kay Akemi-su. At nang magising ito na hindi makakilos sa isang silid, sinimulan na niya itong kwentuhan tungkol sa sarili niya. Lumabas na ang pamilya niya ay naglingkod sa pamilya ni Mia sa loob ng maraming henerasyon, at itinalaga siya kay Mia mula pa noong bata pa siya. Hindi ito alam ni Mia, syempre, at gusto ni Kejiro na manatili itong ganoon. Tinukoy ni Akemi-su na niloloko niya si Mia, ngunit iginiit ni Kagura na tama siya. Ayon sa kanya, si Mia ay tumatakas lamang sa mga problema ng kanyang pamilya sa halip na subukang lutasin ang mga ito, tulad ng ginawa ni Yuzuki. Nang sabihin niya kay Akemi-su na ginagawa rin ito ang parehong bagay, tumahimik ito, dahil alam niyang tama siya. Kinuha naman ni Kagura ang pagkakataon upang makuha ang gusto niya sa pamamagitan ng pag-alok na bayaran ang utang nito at ayusin ang pangunahing halaga kapalit ng tuluyan nitong paglisan sa templo.
Kinabukasan, habang nagme-meditate, patuloy na iniisip ni Akemisu ang nakakatuksong alok ni Kagura. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapagpasya. Nang maglaon, nagtipon ng mga babae sa labas upang gumawa ng mochi, at nag-alok si Akemisu na tumulong sa pagbubayo. Nang sisimulan na niya ang proseso, pinutol siya ni Courage, sinabing gagawa ito ng maruming gawain. Ayon sa kanya, ang pagbabayo ng mochi ay kasandumi ng kanyang isip, ngunit pinatigil siya ni Sukuyo sa pagsasabi ng kalokohan. Kalmadong iginiit ni Courage na nagsasabi siya ng totoo at ipinaalala kay Sukuyo na ang mga tao ay nagbabayo ng mochi para sa mga dahilan ng pagkamayabong. Ipinaliwanag niya pagkatapos na ang buong proseso ay kahawig ng paggawa ng plot, na nagdulot kina Akemisu at Sukuyo na sumigaw sa gulat. Kalaunan, sinimulan na nilang gawin ang mochi, ngunit ginawa ni Courage ang mga bagay na nakakahiya sa pamamagitan ng pagpalakpak tuwing tumatama ang maso sa lusong. Dahil doon, nagpasya silang magpalit ng pwesto at ipabayo kay Sukuyo ang mochi, ngunit pinangyari pa rin ni Courage na mailang sila dahil doon, kaya bumalik sila sa dati. Habang sila ay nagtatrabaho, tinawag niya ang pansin ni Akemisu sa mga plano ni Sukuyo, kaya bilang kaparusahan ay sinaktan niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay pumasok siya upang maghugas ng mukha, at si Courage, na sumunod sa kanya, ay inalok siya ng tuwalya. Habang pinupunasan ang kanyang mukha, tinanong niya si Courage kung bakit niya ipinatingin sa kanya ang dibdib ng kanyang kapatid na babae, at sinabi nitong dahil alam niyang siya ay isang taong may pinag-aralan. Pagkatapos ay tinanong niya kung mas gugustuhin ba niyang tingnan ang kay Yuzuki naman, at mabilis na tumalikod ang lalaki upang umalis. Nang bumalik sila sa labas, nabigla siya nang makita si Mia na nakasuot kuneho, kaya tinanong niya kung narinig na ba nito ang terminong hypothermia. Ipinaliwanag ni Mia na isinusuot niya ang kasuutan dahil ito ang pormal. Kasuutan para sa pagbabayo ng mochi. Sinubukan ni Akemisu na tutulan ito, ngunit itinaas ni Kagura ang libro ng mga penitensya, na sinasabing ito ay tumpak. Pagkatapos, nag-pose si Mia, ngunit nasira ito nang bumahin siya. Kaya sinubukan ni Akemisu na kumbinsihin siyang magpalit. Sinabihan siya ni Kagura na huwag mag-alala at nagbigay ng kalan para panatilihing mainit silang lahat. Pagkatapos nyon, pinasuot niya si Akemisu ng jacket at pinayakap ang kanyang mga braso kay Mia habang naghahanda itong magbayo ng mochi. Gayunpaman, nagbago ang isip niya sa huling sandali at hiniling kay Akemisu na hawakan ng mahigpit ang itaas na bahagi ng katawan ni Mia, upang hindi ito masyadong gumalaw habang siya ay gumagawa. Tumanggi si Akemisu na magpatukso sa nilalang ng demonyo, kaya sa halip ay ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa tiyan nito. Pagkatapos, sinimulan niya itong buhatin, kaya siya ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa halip niya. Gayunpaman, kinailangan niyang huminto dahil namula ang mukha ni Mia at inamin nitong mas nakapagdulot ng kakaibang pakiramdam ang kanyang mga galaw kaysa sa inaasahan niya. Noon din, nagsalita si Sukuyo sa likuran niya. Kaya lumingon siya at nagulat na makitang kapareho na niya ngayon si Mia sa kasuotan. Nakasuot din si Courage, ngunit nakasuot siya ng isang cute na kasuotang kuneho, na kinasuklaman niya. Lumabas na niloko sila ni Kagura para paniwalaing gusto ni Akemisu na suotin nila ang mga kasuotang yon. Nang simulan nilang tanungin siya tungkol dito, bumalik si Yuzuki, at napagtanto ni Akemisu na malalagot na siya. Mabilis niyang ipinaliwanag na ang lahat ay ginagawa ni Kagura, ngunit nang banggitin niya ang aklat ng mga penitensya, sinabi ni Yuzuki na hindi pa niya ito naririnig kailanman. Sa puntong yon, nahulaan ni Akemisu na si Kagura ang sumulat ng aklat na yon at mas tusaw kaysa sa ipinapakita niya. Makalipas ang ilang araw, bisperas ng bagong taon, kaya bumisita ang grupo sa isang dambana upang manalangin. Gayunpaman, nagpasya si Akemisu na maging dramatiko at binigyan sila ng mga maskara at salamin upang isuot. Ayon sa kanya, papasok sila sa isang lugar na may banta at kailangan nilang makihalubilo sa iba. Tininuro ng mga babae na ang kanyang tinatawag na disguise ay makakakuha ng atensyon sa kanila, kaya hindi nila ito isusuot. Nang sinubukan niyang magreklamo, tiniyak sa kanya ni Yuzuki na sila ay magiging ayos at ipinaliwanag na ang mga dambana at templo ay natutong mamuhay ng magkasama. Hindi lubos na kumbinsido si Akemisu, ngunit tumigil siya sa pag-aasal na parang inahing manok, at ang mga dalaga ay pumunta na upang gawin ang kanilang mga bagay-bagay. Aba, hindi lahat, dahil nanatili si Sukuyo upang ipakita ang kanyang kasuutan, umaasang pupurihin niya ito.
Gaya ng inaasahan, hindi naintindihan ng Hangul kung ano ang gusto niya hanggang sa ipinaliwanag niya ito ng direkta sa kanya. Kaagad, umayos siya at sinubukang purihin siya, ngunit nang tinawag niya itong kaibig-ibig, uminit ang kanyang mukha at tumakbo siya palayo sa hiya. Pagkatapos, sinimulang libutin ni Akemisu ang dambana at nakasalubong si Courage, kung saan siya ay nagsusulat ng isang Emma, kaya nagpa siyang purihin siya, sinabing mukha siyang kaakit-akit sa kanyang damit. Sinabi ni Courage sa kanya na mali ang tawagin ng isang babaeng kaakit-akit at tinuruan siyang gamitin ang salitang maganda sa halip. Sinabi niya ito dahil itinuring niya ang sarili niyang matanda na, ngunit nang marinig niya na nagbibigay sila ng candy sa lahat ng bata sa dambana, dali-dali siyang umalis kaagad. Nagpatuloy sa paglalakad si Akemisu, at nang makasalubong niya si Mia, pinuri niya ito, tinawag siyang maganda. Sa kanyang pagtataka, sinabi nito sa kanya na ang pinakamainam na paraan upang purihin ang isang babae ay sabihin sa kanya kung ano ang nakita niyang kaakit-akit sa kanya. Tinuruan pa niya ito kung ano ang sasabihin, kaya nang makita niya si Yuzuki mamaya, inulit niya ang itinuro ni Mia sa kanya, at sinabi ni Yuzuki, "Pahugasan ang marumi niyang bibig." Matapos lumipas ang sandaling yun, sila'y magkasamang nakatayo, pinagmamasdan ang iba, at sinabi ni Yuzuki sa kanya na yun ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na sila ay pumunta sa dambana tuwing bisperas ng bagong taon. Naisip ni Akemisu na ito ay dahil sa mga problemang kinakaharap ng templo at seryosong nagsimulang isipin ang pagtanggap sa alok ni Kagura. Habang patuloy na nagsasalita si Yuzuki tungkol sa kanyang ginawa upang manatiling bukas ang templo, biglang naalala ni Akemisu ang kanyang pangako kay Hon. Kaya, iniwan niya si Yuzuki at hinanap si Kagura. Siya ay nasa isang liblib na bahagi ng dambana, iniisip ang lahat ng mga bagay na nagdala sa kanya roon. Naalala niya na nang imungkahi niya ang ideya ng paglipat sa Japan, pumayag ang ina ni Mia sa kondisyon na gagawin niyang propesyonal na tagagawa ng balangkas si Mia. Gayunpaman, simula nang dumating doon, hindi pa nakasama sa kama si Mia kahit sino, kaya laging nagpapanggap si Kagura na lalaki at kumukuha ng mga larawan, na kanyang in-edit upang magmukhang nag-eehersisyo ng aerobic si Mia halos araw-araw. Nang lumipat si Akemisu, hinikayat niya si Mia na lumapit dito, umaasang susunod ito sa kanyang mga pagnanasa, ngunit ang dalawa ay nagtapos sa pagiging malapit dahil sa kanilang magugulong pamilya. Higit pa rito, nahulog ang loob ni Mia sa Hangul, ngunit hindi pa niya ito napagtanto, at iyon ang gustong pigilan ni Kagura. Noon namang yon, natagpuan siya ni Akemisu, at sinabi nito na hindi niya tatanggapin ang alok niya. Sinabi niya na humanap siya ng ibang paraan para iligtas ang templo dahil ang pag-alis ay mangangahulugan na hindi niya matutupad ang kanyang pangako kina Mia at Yuzuki. Puro galit ang bamalat kay Kagura matapos itong marinig, dahil alam niya na may damdamin si Akemisu para kay Yuzuki, hindi kay Mia, at kung malalaman ito ni Mia, masasaktan siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang pagsalitaan siya ng masasamang salita, tinawag siyang kung ano-anong pangalan, ngunit hindi ito inalintana ni Akemisu. Nakarating pa nga siya sa puntong sabihin na alam niya kung gaano siya nagmamalasakit kay Mia, kahit pa sinasabi niya na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Ang pahayag na ito ay nagpatamo sa kanya ng isang sipa sa maselang bahagi ng katawan, at pagkaalis niya, nasalubong niya ang iba pa. Tinanong ni Yuzuki kung makakatulong siya sa pag-iisip ng mga ideya para makalakam ng pera para sa templo, at sinabi ni Mia sa kanya na makakaasa siya kay Kagura, dahil ito ay napakakatiwalaan. Kinabukasan, hinanap ni Yuzuki si Akemisu, ipinagbigay alam sa kanya na papunta siya sa bayan kasama si Kiki, at nang banggitin niya na sina Kagura at Mia lang ang gising, natakot siya. Sa kabutihang palad, nang bumaba siya, si Mia lang ang naroon, kaya siya ay nakahinga ng maluwag hanggang sa binanggit ni Mia ang pangalan ni Kagura. Nakakagulat, ang karaniwang Hangul na si Mia ay mabilis na napansin ang kanyang pag-uugali, kaya kinaladkad niya ito sa silid ni Kagura para gawin silang besto friendo, para matiyak na mag-usap sila. Ipinasok niya sila sa bodega at isinara ang pinto, at nangakong ilalabas sila kinabukasan. Nang makaalis siya, nagsimulang maghubad si Kagura at sinabi kay Akemisu na sisiga siya at aakusahan siya ng pananakit, upang mapaalis ito sa templo. Gayunpaman, sa huling sandali ay nagbago ang kanyang isip at itinanong kung bakit hindi niya nasabi kay Mia ang kanyang plano. Ipinaliwanag ni Akemisu na mahalaga siya sa kanya at umaasa na maging magkaibigan sila. Nabigla si Kagura sa kanyang pag-amin,
Ngunit bilang isang sanay na tsundere, alam niya kung paano itago ang kanyang emosyon. Sa halip, mapanukso niyang itinanong kung bakit siya sinusubukang ligawan nito kung hindi naman niya ito. Uri, agad lumipat si Akemiso sa kabilang dulo ng silid at sumumpa na hindi niya yun ginagawa. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo, bumantong hininga siya at sinabing mas magiging maayos sana ang lahat kung si Mia ang pinili nito mula pa sa simula. Sa sandaling sinabi niya ito, isang bumilya ang umilo sa kanyang ulo, at nagsimula siyang ngumiti tulad ng isang nakakatakot na manika. Sa sumunod na sandali, malakas niyang binuksan ang pinto, at habang naglalakad pabalik sa bahay, sinabi niya sa sarili na gagawin niyang mahulog ang loob ni Akemiso kay Mia at isasama ito pabalik sa kanila. Samantala, si Tsukuyo ay nasa kanyang silid, nangangarap tungkol kay Akemiso, sinisikap siyang hikayatin sa isang malikot na gawain, at payag naman siya. Gayunpaman, habang sila ay halos maghalikan, nagising siya at natuklasan na si Courage pala ang mahigpit niyang hawak sa ulo na pinipilit niyang halikan. Dahil sa hiya, lumuhad siya at nakiusap kay Courage na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari, at pumayag si Courage kapalit ng isang malaking chocolate parfait. Nang bumaba siya kalaunan upang kumuha ng makakain, sinimulan niyang pag-alitan ang sarili dahil sa pagkakaroon ng malaswang panaginip tungkol kay Akemiso. Nang makumbinsi niya ang sarili na wala lang ang panaginip, pumasok si Akemiso sa kusina upang magsimulang magluto. Hindi mapigilan ni Tsukuyo ang titigan siya na tila si Gojo Satoru, ngunit nang mahuli niya ang sarili, mabilis siyang umiwas ng tingin. Sa panahong yon, pumasok si Mia at nagsimulang makipag-usap kay Akemiso, at sinimulan silang pagmasdan ni Tsukuyo. Ang paraan ng kanilang pag-uugali ay nakumbinsi siya na mas nagkalapit ang dalawa, at hindi niya moari kung paano o kailan nangyari yun. Bigla, lumitaw si Kagura mula sa mga anino, at ikinagulat niya ito ng labis. Nang makabawi siya ng hininga, tinanong ni Tsukuyo kung bakit laging nakatago si Kagura sa dilim na parang isang multo. Sabi ni Kagura, iyon lang ang tanging paraan para makuhanan niya ng video ang reality show ni Mia nang hindi siya nabubuking. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Tsukuyo ang video clip na nakuha niya kina Mia at Akemiso na naglalaro ng Twister sa kamalig. Dahil sa mahinang ilaw at ang anggulo kung saan ito kinunan, Tsukuyo ipinalagay na ang nakikita niya ay isang amateur-rated na pelikula. Sa sobrang pagkapuno, tumalikod siya at tinanong kung bakit siya pinapakitaan ni Kagura ng malaswang video. Bigla, naintindihan niya kung sino ang dalawa sa video, at inalok ni Kagura na ipakita pa sa kanya ang mas maraming hindi na censored na one-shot kung gusto niya. Agad na tumanggi si Tsukuyo, at sa pagkakataong ito, nang tumingin siya kina Mia at Akemiso, nagtaka siya kung magkarelasyon ang dalawa. Nang lumaon, inanyayahan niya si Mia para sa tinawag niyang sesyon ng pagtatanong, at nang tanungin ni Kagura kung bakit si Akemiso ay hindi kasama, sinabi niya na ayaw niyang tingnan ito. Sinimulan ni Tsukuyo ang sesyon sa pagtatanong kay Mia kung gusto niya si Akemiso, at sumagot si Mia na nakita niya siya lang bilang kaibigan. Ngunit, nang magsimula siyang magsalita tungkol dito na parang labis na niyang hinahangad ito kahapon, napagtanto ni Tsukuyo na walang kaalam-alam si Mia na umiibig siya kay Akemiso. Nagselos siya dahil dito, ngunit tumanggi siyang aminin ito sa sarili. Sa kabilang banda, napansin ni Kagura, na tin-alien si Mia, na malalim ang iniisip ni Tsukuyo, kaya tinanong niya kung nagseselos ito. Itinanggi ito ni Tsukuyo, at sa sandaling sinabi niya na wala siyang nararamdaman para kay Akemiso, bigla itong sumulpot. Nabigla ang tinutukoy na gago nang makita si Mia na nakatali, at dahil hindi niya pinagkakatiwalaan si Kagura, sinubukan niyang tanungin si Tsukuyo kung ano ang nangyayari. Tumanggi si Tsukuyo na tumingin sa kanya, nahihiya pa rin na nakapasok siya habang pinapuna siya nito. Pagkatapos ay tinanong ni Kagura si Akemiso kung gusto niyang sumama sa kasiyahan, ngunit nawalan siya ng malay sa sobrang tuwa bago pa siya makasagot. Di nagtagal, pumasok si Kuruga na hawak ang kamera ni Kagura, kaya sinubukan ni Tsukuyo na pigilan siyang panoorin ang alinman sa mga video. Gayunpaman, huli na ang lahat at nagsimulang malungkot na nawala na ang kawalang malay ng kanyang kapatid. Maya-maya lang, narinig niya si Kuruga na sinasabi na mukhang masaya ang larong kanilang nilalaro, kaya muli siyang tumingin sa kamera. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang twister mat sa sahig at napagtanto na naghinala siya kaagad. Makalipas ang ilang araw, nang si Akemiso ay pumunta sa
Gumawa ng almusal, natuklasan niyang wala na silang bigas at sumigaw sa gulat. Nang madali ang pumasok sina Mia at Yuzuki, sinabi niya sa kanila na magugutom sila. Ngunit tiniyak ng mga babae sa kanya na hindi sila magugutom dahil palagi silang makakakuha ng bigas mula sa mga mananamba. Ipinaliwanag nila na kapalit ng paninirahan sa lupain na pag-aari ng templo, ang mga mananamba ay nagbibigay ng handog sa anyo ng bigas. Dahil sa kuryusidad kung paano ito gumagana, sinamahan sila ni Akemisu upang kolektahin ang handog, ngunit bawat pintong kinatok nila ay isinara agad sa kanilang mukha. Tanging isang tao lang ang hindi nagtaboy sa kanila, at dahil may bali ang kanyang binti, hiniling niya na pumasok sila at kumuha ng bigas hanggat kailangan nila. Ang babae ay may 2 bata na pinagkakaguluhan si Yuzuki, humihingi na makita ang kanyang mga melon. Nang sinubukan ni Mia na pagsabihan sila, bumaling sila sa kanya, kaya kinailangan ni Yuzuki na iligtas siya mula sa mga malilikot na bata. Habang ginagawa nila yon, ang kanilang ina ay nakipagkwentuhan kay Akemisu, at sinabi niya rito na noong nakatira pa ang ina ni Yuzuki sa templo, ang mga sumasamba ay hindi kailanman nakalimot magbigay ng kanilang mga handog dahil siya ay isang puwersang hindi dapat balewalain. Nagtataka, tinanong ni Akemisu kung alam niya kung bakit umalis ang babae, at sinabi niya rito na hindi niya alam. Noon din, tinawag ni Mia si Akemisu, at nang lumingon siya, halos malunod siya sa kanyang mga plano. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang 3 sa bahay kasama, mas maraming bigas kaysa sa nakita ni Akemisu. Habang nagsisimula silang ihakot ang mga bala pauwi, biglang naalala ni Akemisu ang una niyang pagkikita kay Yuzuki, at sinabi sa sarili na siya ay nakatadhana. Sinabi rin niya na nagpapasalamat siyang nakilala niya ito at sumumpa na gagawin ang lahat ng makakaya niya upang tulungan siya. Nang maglaon sa linggong yon, tinawag ni Kiki sina Akemisu at Yuzuki sa pangunahing bulwagan ng templo upang pag-usapan ang pangunahing estatwa. Sinabi niya na dahil mabilis nang papalapit ang takyudo ni Yuzuki, kailangan nilang ayusin muna ang estatwa. Nang sabihin niya sa kanila kung magkano ang magiging gasto sa pagkukumpuni, nabigla si Akemisu sa napakalaking halaga. Gayunpaman, si Yuzuki ay tila, para tanggapin ito ng mahinahon. Tiniyak niya sa kanila na makakalikom sila ng pera, ngunit sinabi ni Akemisu sa kanya na hindi niya nakikita yon na mangyayari maliban kung plano niyang magsimula ng GoFundMe. Sinabihan siya ni Yuzuki na maging mas positibo at sinabing may kutob siya na makukuha nila ang pera na kailangan nila. Sinabi rin niya na kailangan nilang ipamukha kay Han, na lantaran silang minamaliit, kaya't hindi pa sila maaaring sumuko. Nang gabing yon, nagpasya si Akemisu na mag-sign up para sa isang part-time na trabaho dahil hindi siya komportable na hayaang si Yuzuki ang magpasa ng lahat ng bigat. Gayunpaman, dahil wala siyang cellphone, hindi niya makumpleto ang proseso ng pagpaparehistro. Dahil walang pagpipilian, pumunta siya kay Yuzuki upang tanungin kung maaari siyang humiram. Kanyang telepono, ngunit bigla siyang nagulat nang buksan ng babae ang pinto na nakasuot ng costume ng katulong. Matagal na tinitigan niya ang katawan nito at tumanggi pa nga siyang umupo dahil sa dami ng malikot na ideya na lumilipad sa kanyang isipan. Sa huli, sinaktan niya ang sarili para mawala ang mga larawan at saka nagtanong kung pwede niyang hiramin ang telepono nito, nag-aalalang masaktan ulit ang sarili. Mabilis na lumingon si Yuzuki para hanapin ang kanyang telepono, ngunit ang pagkakita sa likod niya ay nagpahirap kay bro na pigilan ang sarili. Sumigaw si Yuzuki nang makita siyang duguan, ngunit tiniyak ni Akemisu na maayos lang siya. Kalaunan, bumalik sa normal, at inabot ni Yuzuki ang kanyang telepono sa kanya, nagtatanong kung para saan niya ito kailangan. Siya ay nagpaliwanag na gusto niyang hiramin ang numero ng telepono nito upang makumpleto ang kanyang aplikasyon para sa isang part-time na trabaho. Kagulat-gulat, binalik ni Yuzuki ang telepono matapos niyang sabihin ito at sinabi rito na kailangan niyang mag-focus sa kanyang pagsasanay at wala ng iba. Ikinatwiran ni Akemisu na kailangan niyang gampanan ang kanyang bahagi upang tulungan ang templo, ngunit tiniyak ni Yuzuki sa kanya na kaya niyang hawakan ang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, itinuro niya na masyadong mabigat ang pasanin para sa kanya upang hawakan ng mag-isa at sinubukan niyang kumbinsihin ito na mag-isip muli, ngunit hindi natinag si Yuzuki. Ibinahagi pa niya ang kanyang plano sa trabaho, at sinabi niya rito na ang tanging magiging resulta lamang ay ang labis niyang pagpapagod sa sarili hanggang sa ikapahamak niya. Sumang-ayon si Yuzuki na siya ay pumapasa ng maraming gawain, ngunit sinabi niyang ito ang kanyang krus na pinapasan.
Bukod pa rito, naniniwala siyang kaya niya itong gawing mag-isa dahil ginawa ito ng kanyang ina noong ito ang punong pari at layunin niyang maging katulad nito. Naantig ang kalooban ni Akemisu ng kanyang determinasyon, ngunit sinabi pa rin niya rito na hindi niya sinusuportahan ang desisyon nitong magtrabaho ng maraming trabaho. Muli siyang nakiusap dito na hayaan siyang maghanap ng trabaho para makatulong, ngunit muling tumanggi si Yuzuki, kahit na mas marami siyang karanasan sa trabaho. Bigla siyang sumandal pasulong habang kinakausap ito, nagdulot upang halos lumabas sa suot ang kanyang dibdib. Gaya ng inaasahan, mabilis na umiwas ng tingin si Akemisu upang pigilan ang sarili na titigan ang mga ito na parang isang gutom na tao. Ito ay ikinalito ni Yuzuki, kaya siya ay nagtanong ng may diin. Upang malaman kung bakit niya ginawa iyon. Ayaw sabihin ni Akemisu ang dahilan dahil baka magbago ang tingin nito sa kanya. Ngunit patuloy ang pagpipilit ni Yuzuki. Sa huli, inamin niya na ang makita ito sa kasuotan ng maid ay labis na nagpapasabik sa kanya. Maniwala ka man o hindi, nakalimutan pala ni Yuzuki na suot niya ang kasuotan. Nang makita ang pagkapahiya nito, tinanong ni Akemisu kung paano niya nakalimutan na suot niya ang costume. Mahiyain namang ipinaliwanag ni Yuzuki na hiniram niya ito sa isang kaibigan niya na nagtatrabaho sa isang maid's cafe upang subukan kung babagay sa kanya. Gayunpaman, nakatulog siya matapos isuot ang damit dahil sa sobrang pagod at nagising lamang dahil sa katok niya sa kanyang pinto. Nang matapos niya ang kanyang paliwanag, itinuro ni Akemisu na nagpapakita na siya ng mga palatandaan ng labis na pagtatrabaho, ngunit iginiit ni Yuzuki na maayos siya. Iginiit pa nga niya na subukan siya nito upang makita kung siya ay pagod na. Ang paraan ng pagsusuri na pinili niya ay masahe. At sinabi niya kay Akemisu na kung mapapatulog siya nito, sasang-ayon siyang nanalo ito. Alam ni Akemisu na masamang ideya ang pagtanggap sa hamon, ngunit hindi siya nakapagpigil at pumayag. Dahan-dahan siyang nagsimula at trinato ang kanyang katawan na parang isang eskulturang salamin. Gayunpaman, binaliwala niya ang pag-iingat matapos lumitaw ang kanyang mga panloob na demonyo at nagsimulang bigyan siya ng masasamang ideya. Ang walang ingat na paghawak ay nagdulot kay Yuzuki na gumawa ng ilang malakas, mga tunog na may pahiwatig at, nagkataon, dumaan si Tsukuyo sa kanyang pinto ng sandaling iyon. Hindi nag-aksaya ng oras ang mas batang babae sa pag-aakalang sinusubukan ng kanyang kapatid at ni Akemisu na gawin siyang tiya, kaya pumasok siya ng bigla sa silid, umaasang mapigilan ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, lubos siyang nagulat sa kanyang nakita at tinanong si Akemisu kung akala niya ay nasa isang lugar siya ng wrestling. Bago pa maipaliwanag ni Akemisu ang nangyayari, pinutol siya ni Yuzuki, na nagsabing nanalo siya sa pastahan. Hindi pa niya natatapos sabihin ito nang makatulog siya sa posisyong yun. Nang magising muli siya, nagsimula silang magtalo ni Akemisu tungkol dito, at sa huli, sinabi ni Akemisu sa kanya na hindi na siya mag-aalala pa tungkol sa kanya. Pagkatapos, inanyayahan niya si Tsukuyo na lumabas sila kinabukasan, na ikinagulat nito. Dahil dito, nanaginip ulit siya ng gabing iyon na nagpakasal sila. Nang sinubukan nilang isakatuparan ang kasal, nagising siya at hindi sinasadyang tumama ang kanyang ulo kay kawawang Courage, na dumating upang gisingin siya. Mabilis siyang lumuhad at nagmakaawa para sa kapatawaran, ngunit hindi ito tinanggap ni Courage maliban kung pumayag siyang isama siya sa 3 beses na pagpunta sa isang buffet ng matatamis. Nang maglaon, habang naghahanda para sa lakad nila ni Akemisu, napaisip si Tsukuyo kung ang imbitasyon ni Akemisu ay paraan niya ng pagtatapat ng kanyang nararamdaman sa kanya. Sa huli, napagtanto niya na siya ay sobrang pag-iisip ng mga bagay at nagpa siya na kumilos na lang gaya ng dati niyang ginagawa. Sa kabila nito, nagbihis pa rin siya ng maganda, para lang madismaya nang dumating si Akemisu na nakasuot ng pangtrabaho at sinabi sa kanya na bibili sila ng telepono. Habang papunta sa tindahan, ipinakita ni Akemisu sa kanya ang gusto niyang bilhin dahil mura ito, at nagulantang si Tsukuyo nang makita niya ito sa ilalim ng pakete para sa magkasintahan. Nang dumating sila sa tindahan, si Tsukuyo ay masyado pa ring nagulantang para makapagsalita, kaya si Akemisu ang umasikaso sa lahat sa salesperson. Nang pauwi na sila, binilhan niya ito ng paborito nitong juice box para pasalamatan siya sa pagtulong dito. Mahiyain itong tinanggap ni Tsukuyo, at habang siya ay iniinom ito, naisip niya kung paano halos siya maging katawa-tawa dahil akala niya ay magde-date sila. Nang tawagin siya ni Akemisu,
Hinayla niya ang damit nito at nahihiyang hiniling na makipagpalitan sila ng contact. Lubos itong ikinatuwa ni Akemisu at sinabi sa kanya na siya ang kauna-unahang babae na nakuha niya ang numero. Tinanong ni Sukuyo kung bakit, at ipinaliwanag nito na palagi siyang iniiwasan dahil sa kanyang apelyido. Nang marinig na siya ang kanyang unang babaeng contact ay ikinatuwa ni Sukuyo, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Samantala, si Yuzuki ay naglalakad sa paligid ng bahay, na masama ang loob dahil sa pagtatalo nila ni Akemisu. Nang magpasya siyang hanapin ito at, para magpaumanhin sa kanya, narinig niya ang boses nito mula sa labas, kaya mabilis niyang binuksan ang pinto. Gayunpaman, nanigas siya sa kinatatayuan niya nang makita niyang kasama nito si Sukuyo, na tumatawa. Nang magsimula silang maglakad patungo sa pinto, agad na lumingon at tumakbo si Yuzuki, ayaw niyang makita nila siya. Kinabukasan, nag-online si Akemisu upang magtingin ng mga job posting, ngunit wala siyang nakita dahil napakaaga pa ng taon. Naalala niya ang pagtatalo nila ni Yuzuki at masama ang loob niya sa kung paano ito natapos, kaya hinanap niya ito upang humingi ng tawad. Nang lumapit siya kay Yuzuki, nagpanik si Yuzuki, at sa pagtatangkang iwasang makipag-usap sa kanya, nabunggo niya ang lahat ng nasa dadaanan niya. Si Kiki, na naroon, ay naintriga, kaya tinawag niya si Akemisu sa isang tabi para tanungin kung bakit siya iniiwasan ng kanyang bestie. Sinabi ni Akemisu sa kanya ang nangyari gabing yun sa silid ni Yuzuki, at nagulat nang tawagin ito ni Kiki na simpleng pag-aaway lang ng magkasintahan. Tinanong ni Akemisu ang nakatatandang babae kung siya ay nalilito, dahil kailangan niya munang maging kasintahan ni Yuzuki para magkaroon ng pag-aaway ng magkasintahan. Hindi sinubukan ni Kiki na makipagtalo o patunayan ang kanyang punto, ngunit pinayuhan niya itong humanap ng paraan para makabawi kay Yuzuki bago lumala ang sitwasyon. Dahil sa kanyang pagiging hanggal, sinubukan niyang bigyan ito ng ilang ideya kung paano ito gagawin, ngunit pinutol ni Courage ang kanyang sinasabi. Sinabi niya kay Kiki na may isang mananamba ang dumating upang magtanong tungkol kay Raiden. At agad na sumugod si Kiki para salubungin ang mananamba. Hindi nalalayo si Akemisu, at habang tumatakbo sila, tinanong niya kung bakit siya natutuwa sa katotohanang nawawalan sila ng mananamba. Ipinaliwanag ni Kiki na ito ay dahil tuwing gusto ng isang mananamba na ilipat ang libingan ng kanilang mahal sa buhay, karaniwan silang nagbabayad ng bayad sa templo. Sinabi niya na maaari nilang gamitin ang perang yun para makatulong sa pag-aayos ng pangunahing estatwa, at umasa si Akemisu. Gayunpaman, nang dumating sila sa pasukan ng templo, nakita nilang naasikaso na ni Yuzuki ang tao. Pagkatapos ay tinanong ni Kiki kung nabayaran na ang bayad sa Raiden, at ginulat siya ni Yuzuki sa pagsasabing hindi pa. Sinisingil ang babae ng isang dime. Ipinaliwanag niya na bago umalis ang kanyang ina, itinakda niya ang tuntunin na hindi babayaran ang mga bayarin ni Raiden, at sinunod niya iyon. Hindi niya nagustuhan ang kahilingan ng mananamba na ilipat ang libingan ng miyembro ng kanyang pamilya, dahil ipinaramdam nito sa kanya na hindi siya mahusay sa pagpapanatili ng templo. Nakakagulat, hindi sinubukang pagandahin ni Kiki ang kanyang pakiramdam, tulad ng karaniwan niyang ginagawa, at sinabi lang sa kanya na hindi na niya ito sasanihin. Nang tanungin ni Yuzuki ang dahilan, sinabi sa kanya ni Kiki na alamin niya ito sa sarili niya at lumayo. Kinabukasan, nang magising si Yuzuki, naghanap siya ng mga gawaing bahay, ngunit sinabi sa kanya ng mga babae na nagawa na ni Akemisu ang mga ito. Sa kabila nito, nilaibat niya pa rin ang lahat upang suriin dahil wala siyang ibang magawa. Nang makumpirma niyang tapos na ang lahat ng gawaing bahay, nagpasya siyang maghanap ng part-time na trabaho, ngunit wala siyang makitang pwede niyang pasukan. Noong panahong yun, nasa isang kafe si Akemisu kasama si Kiki, sinusubukang kumbinsihin si Kiki na tanggapin muli si Yuzuki bilang estudyante niya. Lumunok pa siya ng kanyang pagmamataas at hayagang nakiusap kay Kiki, ngunit tumanggi pa rin si Kiki. Sinabi niya kay Akemisu na hanggat hindi nalalaman ni Yuzuki kung ano ang nagpabago sa isip niya tungkol sa pagtuturo sa kanya, hindi niya siya tatanggapin muli. Sa kabila ng matigas na pagkakasabi niya nito, patuloy pa rin na nakiusap si Akemisu kay Kiki, na labis na kinainis ni Kiki kaya siya binantaang tigilan din ang pagtuturo sa kanya. Ilang sandali matapos siyang umalis, tinawagan ni Sukuyo si Akemisu para sabihing hindi nila makita si Yuzuki kahit saan. Agad, tumakbo si Akemisu palabas ng kafe at nagsimulang hanapin si Yuzuki sa lahat ng lugar na may isip niya. Nang walang maging resulta ang kanyang paghahanap,
naisipan niyang tingnan sa ilalim ng tulay. Si Yuzuki ay nasa ilalim nga ng tulay, at pumunta siya doon dahil labis siyang nalulungkot sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Nag-alala siya na hindi niya mailigtas ang templo, gaano man siya magsumikap, at naisip kung tama ang kanyang ina sa lahat ng oras. Bilang punong pari ng templo, naabisuhan na ang ina ni Yuzuki tungkol sa desisyon. Upang ipasara ang templo, sinabihan naman ng babae ang kanyang mga anak na babae na maghanda sa paglipat, ngunit iginiit ni Yuzuki na maaari pa rin nilang iligtas ang templo kung susubukan nila. Sinabihan siya ng kanyang ina na maging makatotohanan, na nagsasabing hindi madali ang pamamahala ng isang templo, ngunit nanindigan pa rin si Yuzuki. Sa kasalukuyan, nakita ni Akemisu si Yuzuki na nakaupo sa ilalim ng tulay at nagulat sa kung gaano siya kalukas na lukas. Sa pagkakita sa kanya sa ganoong kalagayan, na-realize niya na matagal na itong tahimik na nahihirapan, kaya mahigpit niya itong niyakap upang ipaalam na naiintindihan niya. Kinabukasan, nang magising si Yuzuki, nagulat siya nang makita si Akemisu na natutulog sa tabi niya, kaya sumigaw siya. Ito ang nakapagpagising sa kanya, at nang malaman niya kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag niya na nilanat siya, kaya ginugol niya ang magdamag sa pag-aalaga sa kanya. Nagpasalamat si Yuzuki sa kanya at tinanong kung paano niya nalaman na nasa ilalim siya ng tulay. Sinabi niya na basta na lang siya pumunta noon, dahil lagi siyang nagtatago sa ilalim ng tulay kapag malungkot siya, ngunit hindi na siya nakapunta doon simula nang makita siya nito roon noong isang araw. Pagkatapos, pinaalalahanan niya ito sa sinabi nito sa kanya noong araw na yun at hiniling na umasa ito sa kanya, dahil gusto niyang manatili sa tabi nito. Bilang tugon, napahagulgol si Yuzuki at sa wakas ay umamin na sinusubukan niyang gawin ang lahat ng mag-isa dahil ayaw niyang maging pabigat sa iba. Sinabi ni Akemisu sa kanya na hindi niya itinuturing sa pagiging pabigat niya dahil lahat ng ginawa niya para sa templo ay dahil mahal niya ito tulad ng pagmamahal niya. Ang kanyang mga salita ay nakapagpagaan sa damdamin ni Yuzuki, at habang magpapasalamat pa lamang sana siya sa pagiging naroon nito, biglang sumugod ang iba sa silid at sinimulang pag-alitan si Yuzuki. Sinabi nila sa kanya na mali ang pagtataboy niya sa kanila at ang pagsubok na gawin ng lahat ng mag-isa kung kailan pare-pareho lang naman sila ng sitwasyon. Nagbubanten pa rin sila ng kanilang hinaing nang pumasok si Kiki sa silid, kaya lumuhad si Yuzuki sa harapan niya at sinabi sa kanya na sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit ayaw siyang sanayin ni Kiki. Sinabi niya na ito ay dahil nawala sa kanya ang mahalaga, at hanggat hindi niya natutunang iwaksi ang kanyang pagdududa at magtrabaho upang matulungan ang mga umaasa sa kanya, hindi siya kailanman magiging isang mabuting punong pari. Pagkatapos ay tinanong niya si Kiki kung maaari siyang bumalik sa pagsasanay kasama niya, at sinabi ni Kiki sa kanya na gumaling muna siya. Nang gabing yun, nakita ni Akemisu si Yuzuki na nakaupo sa labas, at habang nag-uusap sila, iminungkahi niya na humingi sila ng donasyon sa mga sumasamba upang makatulong sa paghahanda ng pangunahing estatwa. Binanggit ni Akemisu na magiging mahirap yun, dahil naaalala pa niya ang nangyari nang mangolekta sila ng mga abuloy kamakailan. Sumang-ayon si Yuzuki, ngunit sinabi na hindi naman masama kung susubukan, kaya sinabi ni Akemisu na sasama siya kapag handa na ito. Kinabukasan, bumalik sa normal ang lahat, at ipinagpatuloy ni Akemisu ang kanyang pakikipaglaban sa tukso. Sa tingin mo ba si Akemisu ay manatiling malinis sa buong buhay niya, o susuko siya sa tukso? Iyon lang para sa video ngayong araw. Kung nakarating ka rito, mag-comment ng buddies. Tingnan din ang susunod na video.